Mr. Silent Channel. Kabanata 1421 hanggang 1430. Humalaklak si Zhang Xin sa gilid ng komunikasyon, huwag kang mag-alala, maganda ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Ang Federal Fleet ay hinarang ng Star Luo Empire, at sinasabing handa na itong umatras. Noong una, ang dalawang panig ay naghaharap pa rin sa isa't isa dahil sa panig ng Star Luo Empire. Gamit ang mga sandata na ibinigay namin, ang Federal Fleet ay nakalabas din ng Dowling Empire, ang fleet na imperyo sa panahong ito. Isang 10th level Soul Chaser sa pagkakataong ito, ang isang federal na barko ay nakatanggap ng isang tiyak na halaga ng pinsala, ngayon ang Federal Fleet ay umatras sa isang medyo malayong distansya ayon sa impormasyon na nakuha mula sa aming pakikipag-ugnayan sa Star Luo Empire, ang digmaang ito ay hindi nang ahas na ipagsapalaran ang pagkawasak ng lahat ng digmaan. Ang tamang oras at lugar ay nasa Star Luo Empire. Parehong mga sandata at sundalo ay maaaring dagdagan sa oras. Ang mainland ay ginagamit bilang base upang ipagtanggol at kontra-atake. Kapag bumagsak ang tatlong malalaking fleet, kahit na ito ay nagdulot ng sapat na pinsala sa Star Luo Empire, tiyak na hindi ito. Kung ano ang gustong makita ng Federation. Dahil sa pagkakataong iyon, magiging mahirap na ganap na ayusin ang sapat na mga opens iba, sa ilalim ng luo. Sa palagay ko, ang Federation Fleet ay isang walang saysay na pagbabalik at sa susunod, kung talagang gusto ng Federation na maglunsad ng isang opens iba laban sa Star Luo Empire, ang sukat ay tiyak na mas malaki, ngunit ang oras ay tiyak na hindi ko alam kung kailan ito ilulunsad. Matapos marinig ang mga salita ni Amorous Daoluo, si Tang Wulan ay lubos na napanatag, iyan ay talagang mahusay. Maiiwasan ang isang digmaan, at least ang mga sibilyan na casualty ay mababawasan ng malaki. Ngunit, parang pagod ka. Oo, wala na ba? Bahagyang napabuntong hininga si Zhang Xin at mahinang nagsabi, inihayag ng Federation na ang ating Tang Sect ay isang treason organization. Ang ekspresyon ng mukha ni Tang Wulan ay tumigas, at ang buong tao ay natigilan. Idineklara ng Federation ang Tang Sect na isang treason organization. Ano ang ibig sabihin nito? Dahil ang Tang Sect ay itinatag sa loob ng 20,000 taon, ito ay palaging isa sa pinakamakapangyarihang sekta sa Daoluo Continent. Noong unang panahon, si Tang San, ang ninuno ng Tang Sect, ang nanguna sa kanyang mga kaibigan na baguhin ang alon, at nakipagtulungan sa dalawang imperyo noong panahong iyon upang talunin ang sabuatan ng Spirit Hall. Hindi nagtagal, itinatag ni Wu Yuhao, ang Panginoon ng Tang Menjong Xinglingbing Daoluo, ang Spirit Chuan Pagoda, at pinrotektahan pa ang imperyo ng Luo gamit ang sarili niyang kapangyarihan. Ngunit ngayon, makalipas ang 20,000 taon, ang Tang Sect ay idineklara na isang pagtataksil na organisasyon. Nangangahulugan ito na ang buong federasyon ay tatanggihan ang Tang Sect, at kahit na ituring ang Tang Sect bilang isang pag-iral tulad ng Holy Spirit Church. Ang Tang Sect sa hinaharap ay mabubuhay lamang sa dilim, at hindi na makakarating sa liwanag na mundo. Talagang gumawa sila ng ganoong desisyon. Agad na naging malamig ang boses ni Tang Wulan. Matagal na siyang hindi nagagalit. Ngumiti si Amorous Daoluo, oo. Hindi pa patay ang ilang tao. Maraming kontrobersya sa Federal Parliament. Gusto pa rin tayong protektahan ng mga kalapati, ngunit pinag-isa ng mga lawi ng sentro. Lumahok ka sa 5 Diyos sa imperyo ng Xingluo, at biglang nagkaroon ng parehong antas ng armas at kagamitan sina Xingluo at Dowling para labanan ang Federation. Pagkatapos ng lahat, ang resolusyong ito ay naipasa. Mataimtim na sinabi ni Tang Wulan, ngunit wala silang ebidensya. Mahinahong sinabi ni Amorous Daoluo, kailangan ba nila ng ebidensya? At, bago ito nangyari, talagang pinag-isipan natin ito. Ngunit huwag kang mag-alala, kahit na ideklara tayong isang treason organization, tayong Tang Sect ay hindi ganoon kadaling mahuhuli. Down. Pag-usapan natin ito pagbalik mo. Sinasabi ko lang muna ito sa iyo. Sinabi ni Tang Wulan, nasaan ang Blood God Legion? Ang Hallmaster at ang ating mga elite ng Tang Sect ay marami sa Blood God Legion. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Sinabi ni Amorous Daoluo, ano pa? Naniniwala ang Federation na hindi na tayo kailangan ng Blood God Legion. Bago ang Parliament ay nagpasa ng isang resolusyon, ang Federation ay nagpadala na ng malalakas na lalaki para sumama sa mga Spirit Tower sa Blood God Legion. Sa tingin ko, ang mga taong gustong pabagsakin ang Hallmaster at ang atin. Natuklasan ito ni Mingjing Daoluo at ang posisyon ng ating mga tao ng maaga, at ngayon ay naibalik na ang hall ng ating mga tao. Si Daoluo Leng Yaozu, ang deputy head ng Spirit Transmission Tower, at ilang espiritual na transmissions ang Tower Powerhouse ay pansamantalang nagsisilbing unang dugo ng Blood God Camp. Kinuyam ni Tang Wulan ang kanyang mga kamaunang hindi namamalayan. Sa loob ng libu-libong taon, ang kontribusyon ng ating Tang Sect sa mainland ay nabura. Oo, nabura. Bagamat tila napakalmado ni Amorous Daoluo nang sabihin niya ang mga salitang ito, ramdam ni Tang Wulan ang pagkabalisa sa kanyang puso. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, same time na sinabi ni Tang Wulan, babalik ako sa loob ng 3 araw. Sinabi ni Amorous Daoluo, okay, pag-uusapan ko ang lahat kapag bumalik ka. Matapos ibitin ang komunikasyon, ang orihinal na magandang kalooban ni Tang Wulan ay ganap na nawasak.
Ang Tang sect, na nakatayo sa mainland sa loob ng 20,000 taon, ay gumawa ng hindi mabilang na pagsisikap para sa kapayapaan at pag-unlad ng mainland. Paanong hindi nakakagigil na maging ganito sa oras na ito? Sa iba pang mga bagay, ang Blood God Legion lang na nagbabantay sa Abyss Channel sa loob ng 6,000 taon, hindi ko alam kung gaano karaming mga disipulo ng Tang sect ang tumama sa ulo at nagbuhos ng dugo doon. Bilang dugo, binantayan ng malupit na si Dao Luo ang daanan ng kalaliman sa loob ng mga dekada. Paano ang Federation? Paano mo tinatrato ang Tang sect? Sabihin lang na sa pagkakataong ito ay pumunta ako sa Xingluo, sa katunayan, hindi ko isinasaalang-alang ang mga interes ng Federation, ngunit ang lahat ng ito ay sangkatauhan. Lalo na kapag may malaking kalaban sa likod ng Holy Spirit Cult, kung hahayaang mangyari ang digmaan, mas maraming tao ang namamatay, ito ay katumbas ng higit na pagpapadali sa pag-unlad ng banal na espiritu. Ang katotohanan na ang Spirit Spreading Pagoda ay nakipagsabuatan sa mga turo ng banal na espiritu, ngunit walang gumagalaw mula sa Federation, ngunit ang Tang sect ay tinatrato sa halip na ganito. Samahan ng pagtataksil. Napakabigat ng apat na salita na ito, lalo na para sa Tang sect, na may maluwalhating pag-iral sa loob ng libu-libong taon, gaano kalaki ang depresyon. Para sa mga ordinaryong disipulo ng Tang sect, ito ay tiyak na isang napakalaking dagok. Gayunpaman, ang Federation ay desperadong gumawa ng desisyon. Ang mga kamao ni Tang Wulan ay mahigpit na nakakuyom, at ang kanyang galit ay hindi mapakali ng mahabang panahon. Kung ikukumpara sa buong Federation, parehong mahina ang mga labi ng Shrek Academy at Tang sect. Sa kapangyarihan ng Zhangmen at ng Academy, imposibleng makipagkompetensya sa buong Federation. Ang Tang sect ay mas malamang na hindi gumanti laban sa Federation. Ngunit kung ang malaking sombrero ng isang taksil na samahan ay nakabakal, saan pupunta ang Tang sect sa hinaharap? Gusto ba talaga ng Federation na pilitin ang buong Tang sect sa Star Luo Empire? Sa katunayan, ang Star Luo Empire ay nauuhaw sa kaalaman ng Tang sect, hindi ba't dahil din ito sa lakas ng Tang sect sa Soul Guidance Technology? Kahit na ang Tang sect ay mapunta sa Xingluo, pagkatapos ng libu-libong taon, kapag ang Xingluo Empire ay umunlad, ang Tang sect ba ay magiging katulad ng ngayon? Ang pinakamasakit sa puso ni Tang Wulan ay hindi niya alam kung paano haharapin ang ganoong sitwasyon. Hindi makita ang hinaharap. Higit pa, paano may lilipat ng Federation ang buong Tang sect sa Star Luo Continent? Ang pagdedeklara ng Tang sect bilang isang pagtataksil na organisasyon, walang duda na magkakaroon ng serye ng mga target na aksyon. Ang Holy Spirit Cult ay isang teroristang organisasyon, at ang Tang sect ay isang pagtataksil na organisasyon na tila malapit ng maitumbas. Napakalokong Federation. Sa unang pagkakataon, si Tang Wulan ay nagkaroon ng matinding kawalang kasiyahan sa Federation. Hindi niya sinabi sa ibang tao ang balita sa unang pagkakataon, kaya bumalik tayo at pag-usapan ang lahat. Hindi niya inaasahan na pagkatapos malutas ang digmaan, magdadala ito ng ganoong kalubhan ng sitwasyon sa Tang sect. Ang pasani ng pagpapabata ng Shrek Academy ay sapat na, at ang Tang sect ay idineklara na isang pagtataksil na organisasyon. Ang pressure sa kanyang sarili, ang Tang sect Master, Shrek Academy si God Pavilion Master, biglang tumaas. Makalipas ang 3 araw. Tahimik na sinundan ng submarino ang lagusan sa ilalim ng dagat patungo sa ilalim ng lawa ng lihim na anchorage ng Tangmen. Matapos ang mahabang paglalayag sa dagat, ang mga paa ay nakababa sa lupa, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng katigasan. Ngunit hindi naramdaman ni Tang Wulan ang mga damdaming ito sa oras na ito. Ang underground base ng Tang sect sa Tianhai City ay nanatiling pareho, at walang pinagkaiba. Ngunit sa hindi malinaw na paraan, nakikita ni Tang Wulan ang lahat ng uri ng masalimuot na emosyon sa mga mata ng mga disipulo ng Tang sect. May kakulangan sa ginhawa, sakit, at higit na galit at kahihiyan. Ngunit nang makita nila ang nagbabalik na si Tang Wulan, ang kanilang mga ekspresyon ay nagpakita ng kaunting ginhawa, at magalang nilang binati si Tang Wulan isa-isa at taos-pusong binati siya. Ang desisyon ng 5 Diyos ay hindi lamang nagpahintulot kay Tang Wulan na magparehistro sa mga nakatataas na pinuno ng Federation, kundi maging tunay na tumayong matatag sa Tang sect. Bilang isang kaaway na bansa, anong kaluwalhatian ito? Nang ibalik ang video sa Federation at nakita ng mga disipulo ng Tang sect, lahat sila ay nagsaya. Noon lang nila nalaman kung gaano kalakas ang bagong Young Sect Master mismo. Upang mamuno ng gayong pinuno, may pag-asa para sa buong Tang sect. Ang Tang sect ay nagbigay ng espesyal na atensyon sa mana mula noong nagkaroon ng taglagas 10,000 taon na ang nakalilipas. Ang bawat henerasyon ng mga pinuno ay magsasagawa ng isang serye ng mga bagong pagsasanay sa talento kapag sila ay nasa kanilang kalakasan, at pipili ng mga namumukod tangi bilang kanilang mga kahalili. Ngunit ang sakuna na iyon ay nagdulot ng matinding pagkalugi sa bagong henerasyon ng Tang sect. Bagamat hindi ito direktang nawasak tulad ng Shrek Academy, isa rin itong matinding suntok. Ito ang sitwasyon kung saan napakabilis ni Tang Wulan. Ginamit ni Tang Wulan ang kanyang mga aksyon upang patunayan sa 2 korona ng pagsinta at kalupitan na siya ay mapagkakatiwalaan. Sa wala pang 1 taon na paglalakbay, sumailalim na siya sa isang radikal na pagbabago, bumalik na may matibay na suit.
Kasabay nito, ibinalik din niya ang Holy Spirit na si Daoluo Yali na na-promote sa Limit Daoluo. Bagamat ganap na napigilan ang Tang Sect at Shrek Academy, sa mga tuntunin ng high-end combat power, mayroong 4 na Ultimate Daoluo, Light and Dark Daoluo Longyeo, Ruthless Daoluo Cao Dezi, Amorous Daoluo Zhang Xin, at Holy Spirit Daoluo Yali. Ang simpleng pakikipagkumpetensya laban sa bilang ng Limit Daoluo pa rin ang pinakamataas na lakas. Bumalik na ako. Isang pamilyar na boses ang tumunog, at isang figure ang tahimik na lumitaw sa harap ni Tangwulan at ng Holy Spirit Daoluo na naglalakad na magkatabi sa kanya. Miansaya. Nang makita siya, ang mga kilay ni Tangwulan sa wakas ay umunat, hindi ba ang sentimental na si Daoluo Zhang Xin na lumitaw sa kanyang harapan. Napangiti si Zhang Xin, at hindi niya masabi sa labas kung gaano kalaki ang pressure na naranasan niya. Bumalik ka na lang. Lumingon si Zhang Xin kay Holy Spirit Daoluo pagkatapos sabihin ito, bahagyang ngumiti, Ali, congratulations. Nagulat siya nang makitang ang Holy Spirit Daoluo ay nagbago hindi lamang dahil sa pagbuti ng kanyang cultivation level, kundi pati na rin ang espiritu at espiritu ng kanyang buong pagkatao ay tila ganap na nagbago. Bagamat may pilak pa siyang buhok, nawala ang kalungkutan at kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Sa kabaligtaran, mayroong isang pakiramdam ng kasaganaan, at ang buong katawan ay tila puno ng sigla. Napakagalang mo. Okay lang ba ang Tang Sect? Tanong ni Yali. Walang pakialam nang ngumiti si Zhang Xin, hindi pwedeng bumagsak ang langit. Sa totoo lang, na-anticipate na namin na balang araw, kahit ang Shrek at Tang Sect ay bombarduhan ng God-killing grade fixed installation soul-guided shells, ano pa ba ang hindi nila magagawa? Paano na? Kapag nasa kamay na ang kapangyarihan, ipapatupad ang utos. Kung gusto mo muna itong sirain, kailangan mong sirain ito. Bahagyang tumanggaw si Yali, masyado silang walang prinsipyo, at sa parehong oras, minamaliit din nila tayo. Fair na, balik tayo at pag-usapan natin ito. Ang mga disipulo ng Tang Sect na sumunod sa paglalakbay ni Tangwulan sa dalawang bansa ay natural na ginabayan, at walang problema sa Blood Dragon Squad. Kapag pumipili ng mga kandidato, ang mga disipulo ng Tang Sect ang pangunahing mga alagad. Umayos ka lang ng maayos. Tangmen Headquarters sa Tianhai City. Pagkatapos ng lahat, sina Airong at si Majinchi ay hindi mga disipulo ng Tang Sect, kaya pansamantala silang nagpahinga. Sa oras na ito, sa meeting room ng Tang Sect Headquarters, mayroon lamang Amorous Daoluo Zhang Xin, Holy Spirit Daoluo Yali, at ang 7 Shrek 7 Devils. Sarado at nakahiwalay sa labas ng mundo, sinabi ni Zhang Xin kay Tangwulan, ang misyon ng Gatekeeper ay perpekto, at ang aming layunin ay nakamit. Bagamat ang Federal Fleet ay nakaharap pa rin doon, ang huling resulta ay tiyak na isang feathered return. Ang kasalukuyang digmaan. Hindi na kailangang mag-alala. Bahagyang tumanggaw si Tangwulan, ang Xingluo Empire at ang Daoling Empire ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat sa atin. Sinabi rin ng Xingluo Empire na kung gusto natin, maaari nating ilipat ang Tang Sect dito anumang oras. Nang sabihin niya ito, nakita niyang may bakas ng paghanga sa mga mata ni Zhang Xin. Walang alinlangan, bilang karagdagan sa pagtulong kina Xingluo at Daoling na maiwasan ang digmaan, maaaring may intensyon din ng Tang Sect na umalis. Hindi bababa sa ngayon, ang mga pintuan ng Xingluo at Daoling ay bubuksan para sa Tang Sect anumang oras. Sinabi ni Zhang Xin, alam ko kung ano ang iniisip mo, ngunit ang Tang Sect ay hindi aalis sa Daoluo Continent, tulad ng Shrek Academy na hindi aalis. Ang aming pundasyon ay narito. Ang aming mga ninuno ay gumugol ng hindi mabilang na pagsisikap upang makamit ang laki at kaluwalhatian ng Tang Sect ngayon. Bilang mga tagapagmana ng mga susunod na henerasyon, hindi namin maaaring mawala ang ugat ng Tang Sect. Bahagyang tumanggaw si Yali, ano ang kasalukuyang sitwasyon? May inilunsad bang aksyon ang Federation? Bahagyang ngumiti si Zhang Xin, hindi sila maglakas loob na kumilos ng labis. Dahil alam na alam nila kung ano ang Tang Sect sa kanilang mga kamay. Gusto talaga nilang pilitin ang Tang Sect na maging isang tunay na organisasyon ng pagtataksil, o maging isang organisasyong terorista, at hindi nila kakayanin ang mga kahihinatnan. Bumangon. Oo. Napakalakas ng akumulasyon ng Tang Sect, makikita ito sa katotohanan na ang pagkakaloob ng mga armas para sa dalawang imperyo sa pagkakataong ito ay maaaring makaladkad sa Federation Fleet. Kung walang ingat na gumanti ang Tang Sect laban sa Federation, tiyak na hindi ito isang bagay na kayang bayaran ng Federation. Nagpatuloy si Zhang Xin, sa kasalukuyan, dinagdagan lang nila ang kanilang pagsupil, sinusubukang hanapin at harangan ang lahat ng aming pinagmumulan ng mga mapagkukunan. Kasabay nito, hinahanap nila ang aming base. Nahanap na nila ang 3 sa kanila, ngunit dahil naghanda kami ng maaga. Hindi masyadong malaki ang pagkawala. Sinabi ni Yali, mabuti yan, kung gayon, ano ang susunod mong plano? Tumingin si Zhang Xin kay Tangwulan, nasa master na magpas siya. Ako. Saglit na natigilan si Tangwulan. Pinagtibay ni Zhang Xin, syempre, ikaw. Ikaw na ngayon ang punong guro ng Tang Sect. Ang direksyon ng sekta ay natural na tinutukoy mo. Susuportahan ka namin sa likod mo. Sa nakalipas na taon, nasaksihan naming lahat ang bilis ng paglaki ng iyong lakas. Sa totoo lang, ito ay lampas sa aming hula.
Ang ganoong rate ng paglago ay nangangahulugan na ang mga ninuno sa nakaraan ay bihirang lumitaw. Ay sapat na ngayon, kung paano mo akayin ang lahat upang muling gawin ang maluwalhating sandali ng Tang Sect at Shrek ang enerhiya na maaari mong ilabas. Gusto nating lahat na makita ang magpatuloy sa puntong ito. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, Mian, sa sitwasyong ito, hindi pa ako pamilyar sa Tang Sect sa kabuuan. Ako, huwag kang matakot sa mga paghihirap. Pinutol siya ni Zhang Xin, pag-isipan mong mabuti. Kapag nagdesisyon ka, tutulungan ka rin naming husgahan kung ito ay posible. Nang makita ang kanyang malalim na titig, hindi na nagsalita pa si Tang Wulan, nakasandaw sa likod ng kanyang upuan at nakapikit, nagsimulang umikot ang kanyang utak ng napakabilis. Walang alinlangan, pabayaan ang muling pagtatayo ng Shrek Academy sa kasalukuyang sitwasyon, kahit ang Tang Sect ay may posibilidad na mabantaan. Ang haharapin ng Tang Sect at Shrek Academy ay ang kapangyarihan ng buong Federation, pati na ang Spirit Spreading Pagoda at ang lihim na Holy Spirit Cult. Gaano kalakas ang mga puwersang ito na pinagsama? Relihiyon lang ng Holy Spirit, baka hindi na sila makalaban ngayon. Hindi banggitin na kontrolado ng Federation ang isang malaking bilang ng mga tropa at ang mataas na teknolohiya ng Soul Guidance Device. Hindi gaanong nagsalita si Zhang Xin, ngunit tahimik lang siyang naghintay. Ang mga mata ng ibang tao ay nahulog kay Tang Wulan. Tumingin si Yali sa mga mata ni Tang Wulan bilang karagdagan sa pagiging banayad, ngunit puno rin ng paghihikayat. Nasaksihan niya ang paglaki ni Tang Wulan sa nakalipas na taon. Hindi ba't hindi inaasahan ang paglaki ni Tang Wulan? Masyado siyang mabilis na lumaki, at nagbigay pa ng hindi tunay na pakiramdam sa mga tao. Natatakot ako na hindi napansin ni Zhang Xin na si Tang Wulan ay isa ng lakas ng title Daoluo. Hindi ko nga alam kung anong excitement ang naituro niya sa dagat. Hindi lang mga armas ng Tang Sect ang makakapagresolba sa digmaang ito, kundi pati na rin ang pagkaantala ng kanyang Tang Sect Master sa Federal Fleet. Si Tang Wulan ay nagtataglay na ngayon ng espiritual na kapangyarihan ng espiritual na kaharian sa antas ng domain, kahit na ito ay extreme Daoluo, hindi ito napakadaling makita sa pamamagitan ng kanyang paglilinang. Pagkaraan ng mahabang panahon, muling iminulat ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, nabawasan ang pagkabalisa sa kanyang mga mata, at mas kalmado siya. Sa ilalim ng korona, sa tingin ko ang kasalukuyang sitwasyon ay dapat harapin sa pamamagitan ng priority. Kahit paano natin haharapin ang pagsupil sa atin ng Federation at ng pagoda sa hinaharap, dapat muna nating iangat ang malaking sombrero ng treason organization na ito. The treason organization, yes. We can't afford. Kung gayon ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Zhang Xin. Umiling si Tang Wulan. Hindi pa rin malinaw. Kailangan mong maghanap ng pagkakataon. Bagamat ang Parliament ang nagpapasya sa lahat, ang federal na kalayaan sa pagsasalita, ngunit sa maraming pagkakataon, ang opinyon ng publiko ay gaganap din ng napakahalagang papel. Kailangan nating maghintay ng pagkakataon, isang patunay na ang Tang the Door ay hindi isang pagkakataon para sa isang pagtataksil na organisasyon. Bago dumating ang pagkakataong ito, kailangan nating magsikap na paunlarin ang ating mga sarili. Hanggat maaari ay mabawasan ang pagkalugi pagkatapos ideklara ang isang pagtataksil. Ang mga sinabi ni Tang Wulan ay lubos na kasiya siya, ngunit walang nakakagulat tungkol dito. Bahagyang tumanggo si Zhang Xin, na may bahagyang pagkabigo sa kanyang mga mata. At saka, may kailangan akong gawin. Bahagyang tumaas ang boses ni Tang Wulan, at sa kanyang orihinal na nalilitong mga mata, muling lumitaw ang katatagan at kumpiyansa. Oh! Bahagyang tumaas ang kilay ni Zhang Xin, ano ang gagawin mo? Sinabi ni Tang Wulan ng walang pag-aalinlangan, muling itayo ang Shrek Academy. Matapos marinig ang pangungusap na ito, lahat ay nagmulat ng kanilang mga mata. Hindi napigilan ng Holy Spirit Daoluo na sabihin, sa ganitong sitwasyon, paano muling itatayo ang akademya? Mataimtim na sinabi ni Tang Wulan, bagaman idineklara ng Federation na ang Tang Sect ay isang pagtataksil na organisasyon, hindi nila maaaring ideklara na si Shrek ay ganoon din. Bukod dito, ang Academy ay biktima pa rin ng mga pag-atake ng mga terorista. At least sa mukha nito, posible na muling itayo ang Shrek. Ito ay matatag. Nabuo ang Sigod Lake pagkatapos mabomba ang Shrek City, walang alinlangan na pag-aari ni Shrek ang tungkol dito. Kung may sumigaw ngayon sa Shrek Academy, inanunsyo na muling itatayo si Shrek, paano tutugan ang lahat ng partido? Hindi napigilan ni XCXC na sumingit, kung gayon, magiging target muna ito ng pambabatikos, di ba? Walang pakialam na ngumiti si Tang Wulan, gusto ko lang maging target ng publiko, dahil ang mga talento ng publiko ay lubos na pinapahalagahan. Kahit na alam ng mataas na antas na Federation na iisa ang Tang Sect at Shrek, hindi nila maaaring ideklara ang Shrek Academy bilang isang treason organization. At saka, kaming Shrek Academy tauli sa buong mundo, kapag na-announce na ang reconstruction, siguradong wala na kaming suporta sa Sevenials. Mga kwalifikasyon upang muling itayo ang Shrek, hindi lamang namin kailangang ipahayag ang muling pagtatayo, ngunit mag-apply din sa suporta ng Federation. Nakita ni Zhang Xin na muling nagbago ang mga mata ni Tang Wulan. Bagamat mayroon siyang ilang lihim na plano sa kanyang puso, tiyak na hindi siya kasing tapang ng planong sinabi ni Tang Wulan sa oras na ito.
Gayunpaman, kung nag-isip siya ng malalim, nalaman niyang pinili niya ang rebuilding Shrek sa oras na ito ay maaaring hindi magandang pagkakataon. Si Tang Wulan at ang kanyang mga kasosyo ay lumaki na, hindi na sila ang mahina sa simula. Ngayon ang Spirit Pagoda ay tinanong sa pamamagitan ng pakikipagsabuatan sa banal na espiritu, at ang opinyon ng publiko ay nakatanggap din ng maraming pagkabigla. Ang Tang Sect ay idineklara na isang treason organization. Nabigo ang Federal Fleet War, at walang totoong labanan. Sa isang kahulugan, ang kasalukuyang federation ay maaaring ilarawan bilang walang katiyakan. Ang anunsyo na muling itayo ang Shrek sa oras na ito, kahit na sa maliwanag na bahagi, ay matibay. Kahit na ito ay ang Spirit Spreading Pagoda, imposibleng tahasan ang pakikitungo sa Shrek Academy. May isa pang napakahalagang punto, na nakatago rin sa dilim, at iyon ay ang pagtuturo ng banal na espiritu. Walang alinlangan, ang Holy Spirit Sect ay labis na umaasa na makita ang digmaang iyon, at maging ang antas ng kapangyarihan ni Pluto Daoluo Haroosha ay personal na nakaupo sa Star Luo Empire. Nangangahulugan ito na hindi bababa sa isang malaking bahagi ng Holy Spirit Cult ang nakarating na sa Xingluo Empire, naghihintay na maganap ang digmaan at nakakakuha ng mga benepisyo mula sa malaking bilang ng mga pagkamatay. Hindi pa man talaga nagsisimula ang digmaan ngayon, dapat nandoon ang kanilang lakas tao. Malayo ang Empire at ang Federation, at kailangan ng oras para makabalik. At kahit na ang Holy Spirit Sect ay may maraming natitirang kapangyarihan, mayroon pa ring 4 na extreme Daoluo sa Shrek Academy. Tungkol naman sa Holy Spirit Sect, maliwanag na hindi ganoon kadali para sa mga puwersang natitira sa Federation na sirain si Shrek. Kahit na ang Spirit Spreading Pagoda ay handang tumulong sa Holy Spirit Cult, tiyak na hindi sila mangangahas na makipagsapalaran sa ilalim ng kasalukuyang opinyon ng publiko. Kung hindi, kapag nadiskubre silang tumulong sa Holy Spirit Cult sa pag-atake sa Shrek Academy, hindi na sila masasangkot sa pambobomba sa Shrek City. Ang Eternal Dongfeng ay hindi gagawa ng ganoong katangahang desisyon kahit na ano. At sa sandaling nagsimula ang muling pagtatayo ni Shrek, at ito ay naging matatag. Pagkatapos, tiyak na makukuha nila ang suporta ng mga nagtapos sa Shrek Academy mula sa buong kontinente. Sa oras na iyon, aakitin ng Shrek Academy ang lahat ng mata, at mababawasan ng husto ang presyon ng Tang Sect. Isang hakbang na mukhang napakadelikado, ngunit tila puno ng pagiging posible. Sinabi ni Yali, Wulan, ang muling pagtatayo ng Shrek ay napakahalaga. Kailangan nating gumawa ng pangmatagalang plano. Kapag nagsimula na ang muling pagtatayo at nalantad sa mundo, tiyak na magiging mata ng publiko ito. Napakalaki ng pressure na haharapin sa panahong ito. Isa pa, Tang Sect ang pagkakakilanlan ng may-ari ng sekta ay nalantad, at kapag lumabas na ito, malamang na matarget ito ng Federation. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan at kumpiyansang sinabi, dapat kang mag-ingat, may plano ako sa puso ko. Ang katotohanan na ang Tang Sect ay inuri bilang isang pagtataksil na organisasyon ng Parliament ay dumating ng biglaan na nagdulot ng kaguluhan sa buong Daoluo Continent. Pagkatapos ng lahat, ang Tang Sect ay umiral ng napakatagal, masyadong matagal. Isang bagay ang pigilin ng palihim, isa pang bagay ang pagdeklara na ang Tang Sect ay isang treason organization. Ang pagsalungat mula sa mga tao ay napakatindi, na humihiling sa parlamento na magbigay ng ebidensya ng pagtataksil ng Tang Sect. Gayunpaman, walang mali sa krimen. Si Tang Wulan ay lumitaw sa Xingluo Empire sa ngalan ng Tang Sect. Ang mga insidente na ang mga puwersa ng koalisyon ay inatake ng malalakas na fixed-mounted soul-guided shell sa Xingluo Empire ay isa-isang inihayag. Ngunit masasabi ng isang matalinong tao sa isang sulyap na, sa katunayan, ang Federation ay walang tunay at matibay na ebidensya upang patunayan na ang mga nakapirming naka-install na soul-guided artillery shell ay ibinigay ng Tang Sect, at hinuhusgahan lamang ng iba't ibang dahilan. Ngunit ang Bundestag ay naglista ng maraming ebidensya sa ibabaw. Halimbawa, ang mga fragment pagkatapos ng pagsabog ng fixed-mounted soul-guided shell ay may mga logo ng Tangmen. Sa katunayan, paano ito posible? Kahit na ang Tang Sect ay isang tunay na kaaway, imposibleng iwanan ang mga bakas na ito. Ngunit sa anumang kaso, ginawa ito ng kamara pagkatapos ng lahat. Ngunit hindi sila nang ahas na lumayo ng labis. Inutusan na lang nilang magsara ang lahat ng sangay ng Tangmen, at hindi sila pinayagang gumawa ng anumang komersyal na aktibidad at iba pang aktibidad sa lipunan. Iutos sa mga disipulo ng Tang Sect na umalis sa sekta. Kahit papaano sa ibabaw, ang parlamento ay hindi pa rin nang ahas na direktang linisin ng Tang Sect upang maiwasan ang isang malakas na pagsalungat. Ang Spirituan Pagoda ay nagpakita ng buong suporta nito sa konseho sa bagay na ito. Nakikita ng lahat na ito ay paghihiganti para sa dating pagkakalantad ng Tang Sect sa kanilang katigasan ng ulo sa Holy Spirit Cult. Ang orihinal na mapayapang sitwasyon sa mainland ay biglang naging magulo. Ang mga pangunahing puwersa ay kasalukuyang nasa isang wait-and-see attitude. Sa loob ng parliamento, mahigpit silang tinutulan ng mga kalapati at hindi gumawa ng anumang radikal na hakbang laban sa Tang Sect. Gayunpaman, ang lahat ng mga daungan at pantalan ay mahigpit na selyado at sinuri upang maiwasan ang Tang Sect na umalis sa Daoluo Continent at magtungo sa Xingluo. Maraming mga organisasyong malapit sa Tang Sect ang lihim na bamantong hininga.
Sa anumang kaso, ang Tang Sect, pagkatapos na ideklarang isang pagtataksil na organisasyon, ay malinaw na nagsimulang tumanggi. Hindi ito maaaring lumitaw sa maliwanag na ibabaw at mahigpit na selyadong. Ang paghihiwalay ng mga puso ng mga tao ay hindi maiiwasan. Bagamat hindi niya nakipag-usap ng direkta sa Tang Sect, ang anunsyo na ito ay walang alinlangan na magkakaroon ng malaking dagok sa Tang Sect. Ito ay tulad ng pagputol ng karne gamit ang isang mapurol na kutsilyo, at sa pamamagitan ng panggigipit ng opinyon ng publiko ay nakakaapekto sa diwa ng militar ng mga disipulo ng Tang Sect, upang makamit ang layunin ng unti-unting pagkawasak ng Tang Sect. Kung ikukumpara dito, ang spiritual transmission pagoda ay madalas na gumagalaw kamakailan. Patuloy itong nagsagawa ng ilang mga gawaing pangkawang gawa, nagpasimula ng pangangalap ng pondo, at nag-recruit ng mas maraming sibilyan upang magtrabaho sa spiritual transmission tower. Mag-donate ng mga kaluluwa sa militar, magbigay ng libreng access sa spirit transfer tower at umakyat sa platform, at iba pa. Ang isang serye ng mga hakbang ay gumagabay sa pagbuo ng opinyon ng publiko sa direksyon na gusto nila. Bilang isa sa mga taga-suporta sa likod ng entablado ng mga lawin ng parlamentaryo, ang direksyon ng opinyon ng publiko ay unti-unting tumagilid patungo sa direksyon ng Spirit Tower, at ang hukbo sa harap na linya ay kailangang umatras pansamantala, at ang digmaan ay hindi talaga nagsimula. Dahil ayon sa paghatol, kung ang dalawang panig ay ganap na umatake, ang Federal Fleet ay magdaranas din ng matinding pagkalugi. Kung walang sapat na logistical supply, malaki ang posibilidad na ang buong hukbo ay tuluyang malipol sa harap ng patuloy na hukbo ni Xingluo at Dowling. Kahit nasa lakas ng Federation, hindi nito kayang tiisin ang pagkalugi ng tatlong pangunahing fleets. Maaari lamang itong pansamantalang pag-alis ng mga tropa at isang pangmatagalang plano. Ang mga lawin ay nakagawa na ng mas radikal na mga mungkahi, tulad ng pagpapakilos sa huling nakapirming nakamount na soul-guided artillery shell ng Federation para direktang pumutok sa linya ng depensa ng Star Luo Empire. Ngunit ang mapangwasak na paraan ng pakikidigma na ito, kahit na sa loob ng mga lawin, ay hindi maaaring suportahan. Natural, iyon lang. Matapos bayaran ng Tang Sect ang presyo ng pagiging klasifikasyon bilang pagtataksil, sa wakas ay nalutas niya ang digmaan. Lawa ng Poseidon. Ang malinaw na lawa ay umaalon, at ang simoy ng hangin ay humahampas sa tubig, na nagdadala ng mga alon ng alon. Ito ay dapat na isang napakagandang larawan, ngunit sa paligid ng isang malaking Azure Lake, walang damo na tumutubo. Ito ang sequelae na dala ng Killing God level fixed mounted soul guided shells. Ayon sa federal na opisyal na mga sukat, ang Killing God level fixed mounted soul guided shell ay nag-iwan ng malaking halaga ng mapanirang enerhiya na kasangkot at may napakalakas na radiation. Ang mga ito ay hindi angkop para sa pagkakaroon ng anumang katawan ng buhay sa loob ng 3 kilometro mula sa lawa ng Poseidon Lake. At ang antas ng radiation na ito ay malamang na magtatagal ng libu-libong taon. Ito ang nakakatakot na lugar ng Killing God level fixed soul guided artillery shell. Kung ang mga ordinaryong tao ay nakatira sa lugar na ito, mabilis silang magkakasakit at magbabanta pa sa kanilang buhay. Ang paglaban ng master ng kaluluwa ay mas malakas, ngunit hindi ito angkop para sa paninirahan sa lugar na ito, at makakaapekto rin ito sa kalusugan ng katawan. Isang sasakyang off-road na ginagabayan ng kaluluwa ang mabagal na nagmamaneho sa hindi pantay na ilang sa tabi ng lawa. May 5 tao sa sasakyan, 2 lalaki at 3 babae, lahat ay nasa 20 anyos. Ang makapal na salamin at panloob na sistema ng sirkulasyon ay epektibong naghihiwalay sa mapanirang radiation ng enerhiya mula sa labas ng mundo. Ang ganda talaga. Medyo nakakatakot lang ang itsura. Nakakatakot na walang bakas ng buhay. Hindi napigilan ng isang batang babae na nakapusod sa kotse. Oo. Kaya tayo lalaban. Dapat wala na tayong mga armas na ganito ang level, kung hindi, magiging ganito kapag nawalan sila ng kontrol. Sabi ng nagmamanehong kabataan na may katarungan. Napabuntong hininga ang isa pang binata na nakaupo sa co-pilot, sayang, may Shrek Academy pala dito. Yan ang no. Isang academy sa mainland China. Noong bata pa ako, ang pinakapangarap ko ay maging Shrek Academy. Ang mga estudyante ng akademya. Ang makapagtapos sa Shrek ay simpleng rurok ng buhay. Ibig sabihin, siguradong magiging master ka na. 3 babae ang nakaupo sa likurang hilera, at isang batang babae na nakapusod sa tabi ng nakapusod na nakakunot ang kanyang mga labi at sinabing, hindi ito kasing dali ng iniisip mo. Kung gusto mong makapasok sa Shrek, kailangan mo ng napakahigpit na pagtatasa. At pagkatapos na makapasok, magkakaroon ng elimination mechanism, ang akademya ay walang anumang mahirap at mabilis na mga panuntunan tungkol sa kung ano ang dapat matutunan o pagsusumikap, ngunit kung sasabihin mo na hindi ka magtatrabaho sa lalong madaling panahon, hindi ka magtatrabaho ng gusto. Ng mga Soul Masters, kahit na hindi masyadong maganda ang mga resulta ng akademiko dito, ngunit hanggat kung maaari kang magpumilit hanggang sa makapagtapos ka at umalis sa kolehiyo, makikita mo na ang labas ng mundo ay talagang nakaka-relax. Ang babae sa kabilang side ng baby-faced girl ay may alampay at mahabang buhok, at siya rin ang pinakamaganda sa 3 babae. Bumantong hininga siya at sinabing, Ying-Ying, ang tatay mo ay nagtapos noon sa Shrek Academy. Oo. Iyan ang pinakadakilang pagmamalaki niya. Hindi mo ito kapatid, ngunit
Sa puntong ito, ang mukha ng batang babae na mukha ng sanggol na nagngangalang Yingying ay mabilis na naging mas mapatla. Namula ang mga mata ng magandang dalaga na may shawl hair at biglang nabulunan. Ang kanyang kapatid na lalaki, isang mag-aaral na nag-aaral sa Shrek Academy, ay orihinal na ipinagmamalaki ng buong pamilya. Gayunpaman, sa panahon ng sakuna, siya at ang buong Shrek Academy ay nawala ng magkasama. Dumating sila sa Haishan Lake sa pagkakataong ito para magbigay galang. Masasabing dumating ang 4 pang tao para samahan siya at mga kaklase niya. Yap-ing, huwag kang malungkot. Napakatagal na. Hindi dapat mamatay ang mga mamamatay tao na iyon. Nagmamadaling sabi ng nakapusod na babae. Salamat. Itinikom ni Yaping ang kanyang mapupulang labi, ang kanyang mga mata ay laging nakatutok sa Sigod Lake sa labas. Noong unang panahon, ito ang numero 1 lungsod sa mainland, at mayroong numero 1 akademya sa mainland. Malinaw pa rin niyang naalala iyon pagkatapos na may pasok ang kanyang kapatid sa Shrek. Tuwang-tuwa ang buong pamilya. Ang nakatatandang kapatid na lalaki ay nagtrabaho ng husto, at siya ay nagtrabaho ng husto upang mapabuti ang hakbang-hakbang sa Shrek Academy. Ang kanyang talento ay napakahusay, at siya ay ipinasok sa panloob na patio sa kanyang sariling pagsisikap. Ang pagpasok sa panloob na patio ay nangangahulugan na maaari kang manatili sa Shrek Academy sa hinaharap, na isang mas malaking karangalan. Mayroong ganoong tao sa pamilya, para sa buong pamilya, ito ay lubos na kagalang-galang. Ngunit sino ang nakakaalam, sa araw na iyon, isang malaking sakuna ang biglang dumating. Nang bumalik ang balita na ang Shrek Academy ay binomba ng Killing God level fixed mounted soul guided shell, ang buong pamilya ay puno ng hindi paniniwala, at ang kanyang ina ay direktang nakoma. Ang ama ay tumanda sa magdamag, at ang ina ay lumuluha araw-araw. Sino ang mag-aakala na ang unang kolehiyo na umiral sa mainland sa loob ng 20,000 taon ay nawala na lang? Ang mga nawala ay ang kanilang mga mahal sa buhay. Sabi mo, ito kaya ang Spirit Spreading Pagoda. Hindi napigil ang sabihin ng co-pilot boy. Ang batang nasa driver's seat ay lumingon at sumulyap sa kanya, at sinabi sa mahinang boses, magsalita ka ng mabuti. Ang Spirit Pagoda ay puspusan na ngayon, kaya't tayo na lang ang mag-usap tungkol dito. Huwag magsalita ng walang kaparirikan kapag lalabas ka. Bumantong hininga ang binata sa co-pilot at sinabing, sa aking palagay, ito ay malamang na mga kamay ng Spirit Spreading Pagoda. Kung wala ang kanilang tulong, paano maituturo ng banal na espiritu ang God-Killing Grade Fixed Soul Guidance Cannonball? Sinasabi na ang Tang the Gate at Shrek Academy Headquarters ay binomba, at ang isa na nakinabang ng higit ay ang pangunahing organisasyon ng Spirit Spreading na ngayon, ang Spirit Spreading Pagoda. Ang pagkalat ng pagoda ay umalis, at ang isang pamilya ay nag-iisa kung hindi dahil sa ang punong tanggapan ay binomba. Sa palagay ko ang parlamento ay maglalakas loob din na ideklara na ang Tang Sect ay isang pagtataksil na organisasyon. Okay. Iyan ang sinabi ko, ngunit kung anyayahan ka ng Spirit Pagoda na magtrabaho, pupunta ka ba? Galit na sabi ng nakapusod na babae. Ang batang lalaki sa co-pilot ay natigilan saglit, at pagkatapos ay ang kanyang ekspresyon ay medyo nakakahiya at sinabing, syempre hindi. Bagamat sinabi niya iyon, walang makakarinig sa kanyang kawalang katapatan. Ngayon ay wala ng lugar na masikat kaysa sa Lingling Pagoda. Lalo na pagkatapos ipahayag ng Lingling Tower na ang mga ordinaryong empleyado ay magre-recruit ng mga sibilyan, ito ay mas prestihiyoso sa ilang sandali. Hindi na pinansin ni Yaping ang mga usapan ng kanyang mga kasama. Pagtingin sa napakalinaw na Sigod Lake sa labas, tila nakita niya ang figure ng kanyang kapatid. Ang mga luha ay unti-unting lumabo ang kanyang mga mata, at ang mundo sa labas ng bintana ay naging medyo hindi malinaw. Ngunit sa sandaling ito, bigla siyang natigilan. Nakita niya talaga na may biglang sumulpot na tao sa ibabaw ng Poseidon Lake, kung saan dapat walang buhay sa malayo. Nakasuot siya ng puti, ubod ng gwapo, may mahabang buhok na lumilipad, nakalutang lang sa ibabaw ng lawa. Walang kamalay-malay na itinaas ni Yaping ang kanyang kamay at pinunasan ang mga luha sa kanyang mukha. Namimiss kaya niya ang kapatid kaya nasilaw siya. Ngunit sa sumunod na sandali, nang panasan niya ang kanyang mga luha at matamang tumingin, nandoon pa rin ang figure. Hindi lang iyon, bagkus ay dahan-dahan pa rin siyang lumulutang sa hangin, tila naglalabas ng mahinang liwanag ang buong katawan niya, na parang nasa pagitan ng langit at lupa, siya ang naging core. Iyon ay, tingnan mo. Ang batang lalaki sa co-pilot ang pangalawang taong nakapansin sa kakaibang tanawing ito at hindi napigil ang sumigaw. Ang batang lalaki sa driver's seat ay pinara ang preno at pinahinto ang off-road na sasakyan. Sabay-sabay na itinuon ng 5 tao ang kanilang mga mata sa ibabaw ng Sigod Lake, na nakatingin sa biglaang figure na natulala. Sino kaya yun? Subconsciously, kinuha ng co-pilot boy ang shooting tool na dala niya, itinaas ito, at kinunan ang direksyon ng lawa. Ang binata na nakaputi na umangat sa langit ay dahan-daang nagtaas ng kamay at itinuro ang langit. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang biglang bumangon sa langit, na parang sa isang iglap ay dumadaan sa langit at lupa. Ang mas nakakagulat ay nasa likod pa rin, ang ibabaw ng Sigod Lake sa ibaba ay biglang lumundag, na umalalay sa kanyang katawan at pinapante siya sa hangin sa taas na 100 metro.
Hinablot ng binata na nakasuot ng puti ang kawalan, at biglang lumitaw ang isang puting sibat sa kanyang pagkakahawak, at isang tinig na puno ng walang katapusang kamahalan ang tumunog at kumalat. Mula ngayon, Shrek, muling buuin. Hindi masyadong malakas ang boses niya, pero maririnig ng lahat ng tao sa sasakyan. Hindi lamang iyon, ngunit kasama ang Haitian Lake bilang sentro at sa loob ng radius na libo-libong milya, ang boses na ito ay umalangaw-ngaw. Ang mahabang sibat sa mga kamay ng kabataang nakasuot ng puti ay naglalabas ng malakas na maliwanag na ningning, at ang liwanag ng sibat ay sumisikat mula sa langit, na nagpapaliwanag sa buong kalangitan. Ang nakakaloka pa ay sa pagsikat ng sibat na liwanag ay tila nagdidilim ang araw sa kalangitan. Ang aura ng pagkawasak sa Poseidon Lake ay halatang pinigilan. Sa susunod na sandali, ang puting liwanag ay kumislap, bumaril patungo sa kanlurang pampang ng Haitian Lake, at isang malakas na dagandong lamang ang tumunog tulad ng isang umuuga na bundok, ang lupa ay nabasag, at isang malaking malalim na hukay ang lumitaw sa direksyon na iyon. Mula kay Yaping at sa iba pa, hindi nila makita ang sitwasyon sa West Bank, ngunit umalangaw-ngaw ang boses sa kanilang mga tainga at hindi napigilan ng mahabang panahon. Bilis, magmaneho ka, magmaneho ka. Sigaw ni Yaping, nakasandal at hinawakan ang balikat ng lalaking nasa driver's seat. Okay. Mukhang nasasaksihan namin ang isang kamanghamanghang bagay. Lahat sila ay mga kabataan, sabi nga, ang mga bagong panganak na guya ay hindi natatakot sa mga tigre. Kung duwag silang tao, hindi sila pupunta sa Sigod Lake na ito. Yaping clasped her hands in excitement, Shrek revealed. Ang Shrek Academy ba ay muling itatayo? Sino yung taong yun? Mukhang napakalakas nito. Kung muling itatayo ni Shrek, nangangahulugan ito na may buhay pa sa Shrek Academy. Hindi pa ba buhay ang kapatid niya? Ang off-road na sasakyan ay sumulong sa mga bumps at mabilis na nagmaneho patungo sa direksyon kung saan dumaong ang puting figure. Ngunit ang Poseidon Lake ay talagang napakalaki, at kasama ng masungit na lupa, hindi sila masyadong mabilis na nagmamaneho. At gayon din sa sandaling ito, ang malinaw at walang katulad na boses na iyon ay nakagulat hindi lamang sa ilan sa kanila. Narinig nila ito. Ang punong tanggapan ng Spirit Swan Tower, hindi masyadong malayo sa Sigod Lake, ay narinig din ang boses na ito. Ano? Si Chenggu Dongfeng ay orihinal na umaatres sa sikretong silid, ngunit direktang nagising. Alam mo, kapag siya ay nasa retreat, walang maglalakas loob namang istorbo sa kanya kung hindi dahil sa isang malaking kaganapan. Shrek revealed. Tama ba ang narinig ko? Ang mga mata ni Chenggu Dongfeng ay agad na naging malabo, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay naging lubhang mayaman. Paano kaya ito? Ang Shrek Academy ay ganap na nahulog sa ilalim ng suntok ng Killing God level fixed mounted soul guided shell. Paano ito umiiral? Pagkatapos ng maikling pagkabigla, mabilis na kumalma si Chenggu Dongfeng. Sinuri niya ang sitwasyon sa Sigod Lake, at hindi na ito angkop para sa kaligtasan ng tao, at si Shrek ay kailangang magkaroon ng mga talento upang muling itayo. Sino ito? Nagpaplanong muling itayo ang Shrek Academy. Agad siyang naglabas ng utos, at ang isang grupo ng mga Spirit Masters ng Tore ng Espiritu ay agad na umalis at nagtungo sa Sigod Lake. Hindi lamang ang Spirit Spreading Pagoda, kundi pati na rin ang opisyal at malalaking puwersa ang nakatanggap ng balita. Sa ilang sandali, ang Sigod Lake, na matagal ng tahimik, ay mabilis na naging tuon ng atensyon ng lahat. May isang malaking hukay na may diameter na libu-libong metro kwadrado at lalim na 30 metro. Isang puting figure ang lumipad mula sa manipis na hangin at bumangon sa hangin. Tumingin siya sa malalim na butas sa ibaba, bahagyang tumanggo, at bamulong sa sarili, bilang pundasyon, sapat na ito. Pansamantala, magiging maayos ito. Habang nagsasalita, binuksan niya ang soul communicator sa kanyang pulso, handa na itong ipadala. May hawak na sibat, lumulutang sa kawalan. Tahimik siyang tumingin sa malalim na hukay sa ibaba, pagkatapos ay tumangala sa walang katapusang Sigod Lake, tumitibok ang kanyang puso. Si Shrek ay malapit ng muling itayo. Ang bawat isa sa kanila ay naghintay ng masyadong mahaba para sa sandaling ito. Ang susunod na hakbang ay maghintay para sa isang tao. Papalapit ng papalapit ang sasakyan sa labas ng kalsada, at itinuro ng binata sa co-pilot ang kanyang daliri sa labas ng bintana at sinabing, tingnan mo, ang taong iyon, siya iyon, nandoon siya. Tara, magmaneho tayo. Mabilis na lumapit ang off-road na sasakyan, at ang malaking hukay sa harapan ay nagsimula ring lumitaw sa kanilang larangan ng paningin. Oh my God! Ito ba ay isang bagay na kayang gawin ng mga tao? Siya kaya? Sino siya? Ang nakapusod ay nagsalita ng napakabilis, nagsasalita na parang baril sa kanyang puso. Nang huminto ang off-road na sasakyan, nakalimutan ni Yaping ang radiation ng pagkasira sa labas, at mabilis na tinulak ang pinto ng kotse at nagmamadaling lumabas. Ang iba ay sunod-sunod na bumaba sa sasakyan, ngunit matagal na silang pinaghandaan. Sunod-sunod silang nagsuot ng mga damit na hindi tinatablan ng radiation sa kotse. Hinabol ni Yingying si Yaping, teka, isuot mo muna ang radiation protection suit. Senior, walang pakialam si Yaping dito.
Ang biglaang pagkakita sa panuuri na ito ay nagbigay sa kanya ng matinding pag-asa, bagamat alam din niya na ang pag-asa na ito ay malamang na manipis, ngunit kahit na mayroon lamang isang kislap ng pag-asa, hindi rin siya handang sumuko. Senyor. Itinapat niya ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang bibig at sinigawan ang binata na nakaputi sa ere. Naabutan na ni Yingying, at habang isinusuot sa kanya ang radiation protection suit, itinaas din niya ang kanyang ulo para tingnan ang binata na nakaputi sa hangin. Papalapit, mas makikita mo ang kanyang sobrang guwapong hitsura, siya lang ang perpektong idolo sa puso ng mga babae. Tsaka sobrang lakas din ang ipinakita niya, paanong ang lalaking iyon ay hindi magpapakilig sa mga babae. Ang 5 binata at binata ay nagtaas ng ulo upang tingnan ang nakaputing binata sa ere. Hindi sila natakot dahil ang kabilang partido ay sumigaw na muling itayo si Shrek. Para sa mga kabataang ito na lumaki sa panunood ng kwento ng Shrek Academy, tanging paghanga at pananibik lamang ang mayroon si Shrek, hindi kahit kay titing natakot. Sino ka? Isang malambot na boses ang dumating, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng simoy ng tagsibol. Nakaramdam pa sila ng liwanag sa buong katawan nila, na parabang may hindi nakikitang enerhiya na nagbabantay sa kanilang mga katawan, na naghihiwalay sa mapanirang enerhiya mula sa labas ng mundo. Senyor, Yaping ang pangalan ko. Taga Shrek Academy ka ba? Naiinip na tanong ni Yaping. Bahagyang tumango ang binata na nakaputi. Hindi mapigil ang tumulo ang luha ni Yaping, Senyor, kapatid ko, taga Shrek Academy din ang kapatid ko. Isa siyang disipulo sa looban, buhay pa ba? Yali ang pangalan niya, Zhao Yali. Nandyan pa ba siya? Sa puntong ito, umiiyak siya. Ang iba naman ay kinakabahan ding tumingin sa binata na nakaputi sa langit, sabik na naghihintay ng kanyang sagot. Ang kanyang sagot ay marahil ang huling paghatol. Napatingin sa kanila ang binatilyong nakaputing damit, nandyan pa rin sila, nandoon pa rin ang lahat ng estudyante. Kahit kailan, gagamitin ni Shrek ang lahat ng kapangyarihan nito para protektahan ang ating mga estudyante, kahit isakripisyo ang lahat ng guro, hindi ito magdadalawang isip. Kaya't buhay pa rin ang iyong kapatid. Mapayapa at puno ng init ang kanyang boses, ngunit si Yaping na nakarinig ng mga salitang ito ay napaupo sa lupa, umiiyak na hindi pinapansin ang kanyang imahe. Ilang taon na ang nakalipas, at 10 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang sakuna. Ang buong pamilya nila ay nalubog sa matinding kalungkutan, ngunit wala silang magawa, maging ang mga bangkay ng kanilang mga mahal sa buhay ay hindi mahanap. Dahil sa sakuna nawalan sila ng pag-asa ng buong pamilya. Sa sandaling ito, bigla niyang narinig na buhay pa ang kanyang kuya. Siya ay talagang buhay. Para sa kanya, ito ay tulad ng isang muling pagsilang, at maging isang muling pagsilang ng buong pamilya. Anak, huwag kang umiyak. Nandyan pa ang kapatid mo. Sa sandaling ito, isang malambot na enerhiya ang bumalot sa katawan ni Yaping, at ang mainit na enerhiya ay nagpalusog sa kanya, nagpakalma sa kanyang nababagabag na damdamin, at nagpaluha. Huminto ng hindi sinasadya, ngunit puno ito ng pisikal at mental na kaginhawaan. Ang buong tao ay tila nalubog sa maligamgam na tubig, hindi maipaliwanag na komportable. Medyo mabigat ang talukap, nakatulog ng mahimbing si Yaping sa sobrang komportableng pakiramdam. Tahimik na lumitaw ang isang figure sa tabi niya, niyakap ang kanyang maselang katawan, na nagpapakita ng magandang mukha. Maganda na si Yaping, pero kumpara sa babaeng nasa harapan niya, para lang siyang liwanag ng alitaptap. Napatulala ang natitirang 2 lalaki at 2 babae. Hindi pa sila nakakita ng ganito kagandang babae. Ang kanyang kagandahan ay halos mahilabo ang lahat ng liwanag sa kanyang paligid, at ang kanyang kagandahan ay puno ng kabanalan. Siya ay masyadong pagod, hinahayaan siyang matulog, ito ay magiging malaking pakinabang sa kanyang katawan at isip. Mahinang sabi ng babaeng kulay silver ang buhok. Pagkatapos ay iniabot si Yaping sa kanyang mga kasama. Naglakas loob si Yingying para magtanong, totoo ba ang sinabi mo? Kapatid ni Yaping, buhay pa ba siya? Buhay pa siya, Zhao Yali, alam ko ang pangalan. Kasalukuyan siyang nagsasanay sa isang espesyal na lugar, at babalik siya pagkalipas ng mga 2 buwan. Makalipas ang 2 buwan, maaari kang lumapit sa kanya at muling pagsasama-samahin ang kanilang pamilya. Hindi kaya lang, si Zhao Yali ay buhay pa, tulad ng sinabi niya, ang lahat ng mga mag-aaral ng Shrek Academy ay buhay. Kahit kailan, babantayan sila ng ating guro, at ito ay muling bubuo ng kanyang lakas. Oras. Kung gayon sino ka? Nagtanong si Yingying ng tanong na gustong malaman ng iba. Napakaganda niya, pabayaan ang isang lalaki, kahit isang babae, walang selos, kundi ang pakiramdam ng closeness. Bahagyang ngumiti ang babaeng may pilak na buhok, ako. Ang pangalan ko ay Yali, pinamagatang Holy Spirit. Ang titulo ng banal na espiritu. Ang mga simpleng salitang ito ay nakakabigla sa puso ng isang grupo ng mga kabataan. Sila ay tinuruan tungkol sa kasal mula pa noong sila ay bata pa, at syempre naunawaan nila ang kahulugan ng titulo ng banal na espiritu. Pamagat Dao Luo. Ang nakamamanghang babaeng ito sa harap nila ay naging isang makapangyarihang tao sa antas ng title Dao Luo. Ito ay parang mito at alamat. Sa kanilang mga puso, ang pagkakaroon ng anumang antas ng title Dao Luo ay pinakamataas, ngunit hindi nila naisip na may isang taong lalabas sa kanilang harapan ng buhay, at napakabait pa rin.
Kung gayon, ano ang tungkol sa kanya? Hindi napigilan ni Yingying na itaas ang ulo, nakatingin sa binata na nakaputi na nakalutang pa rin sa ere. Siya ba? Itinaas ni Yali ang kanyang ulo at tiningnan ang nakaputing damit na binata sa himpapawid, ang kanyang mga mata ay naging malabo sa isang iglap. Sky Daoluo. Isang gulat na boses ang narinig sa sandaling ito. Puno ng kakaiba ang boses, para siyang nakakita ng multo, at sinabi pa ang huling salita na may vibrato. Isang grupo ng mga figure ang lumitaw sa ere sa di kalayuan, nakatingin sa direksyong ito. Bahagyang nanginginig sa oras na ito ang katawan ng ulo ng isang matandang lalaki na mukhang mahigit 60 taong gulang, at pilit pa niyang hinimas ang sarili. Hinayaan siya ng kanyang mga mata na makakita ng mas malinaw, hindi siya makapaniwala na ang lahat ng lumitaw sa kanyang harapan ay naging totoo. Ano ang nakita niya? Si Sky Daoluo ba talaga? Si Sky Daoluo ba talaga? Ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Paano naging posible? Hindi ba, patay na siya? Ang binata na nakasuot ng puti sa himpapawid ay kalmado lamang na sumulyap sa kanyang direksyon, ngunit ang matanda at ang 8 kasama sa paligid niya ay may pakiramdam ng panginginig ng kaluluwa. Isang hindi maipaliwanag na kakilakilabot na espiritu ay napakalaki. Ang kakilakilabot na presyon ay naging dahilan upang hindi na sila makapagpatuloy sa paglipad sa himpapawid, at lahat sila ay nahulog sa lupa. Bumalik ka at sabihin kay Chenggu Dongfeng na buhay pa ako. Malumanay na sabi ng binata na nakaputing damit. Sa isang simpleng pangungusap, ang bawat salita ay naglalaman ng malaking kapangyarihang pangkaisipan, na tumatama sa isip ng matandang lalaki na parang mabigat na martilyo. Puff! Ibinuko ng matanda ang kanyang bibig at bumubula ang isang subo ng dugo, puno ng takot ang kanyang mukha, at hindi man lang naglakas loob na manatili kahit sandali, tumalikod at tumakbo na parang aso sa isang pamilya. Xingtian Daoluo Yunming. Iyan ang makapangyarihang kapangyarihan na pumipigil sa isang panahon. Bagamat hindi pa siya personal na lumahok sa Federal Assembly. Ngunit hanggat ito ay isang salita mula sa kanya, maaari itong makaapekto sa direksyon ng desisyon ng buong parlamento. Dahil mismo sa pagkakaroon ng dakilang kapangyarihang ito kung kaya't ang Holy Spirit Sect ay hindi nang ahas na bumalik, upang ang buong Spirit Transmission Pagoda ay mabuo lamang ng matapat. Hindi ko alam kung gaano karaming masasamang demonyo ang nahulog sa ilalim ng kanyang mahusay na baril. Siya ay pinarangalan bilang ang taong pinakamalapit sa mga Diyos, at ang ilang mga tao ay nagsabi pa na kung talagang mayroong isang Diyos na kaharian, kung gayon siya ay umakyat na sa kaharian ng Diyos at naging isang Diyos sa isang hakbang. Siya ang Pavilion Master ng Sea God Pavilion, ang mainstay ng buong Shrek Academy. Siya ay isang tao na hindi direktang sirain ng God-killing grade fixed-mounted soul guidance cannonballs. Pero bakit buhay pa siya? Paano ito nabuhay? Iyon ay ang nakakagulat na sulyap na ang matanda ay hindi lamang nakita si Yunming, ngunit nakita din ang banal na espiritu na si Daoluo na bumagsak sa lupa, na natatakpan ng mga pilak na sinulid ngunit may ngiti sa kanyang mukha. Ang kanilang mag-asawa ay palaging hindi mapaghihiwalay, at sila ang nangungunang mga powerhouse sa totoong mainland. Buhay pa si Yunming, ibig sabihin nandoon pa rin ang kaluluwa ng buong Shrek Academy. Ang muling pagtatayo ng Shrek ay hindi lamang walang laman na usapan. Sa sandaling ito, ang ibabaw ng Haishan Lake ay gamulong, sunod-sunod na lumitaw ang mga silhouette mula sa dagat, lumutang, at dumaong sa gilid ng malalim na hukay sa dalampasigan mula sa manipis na hangin. Pumila sila ng maayos at isa-isa, tinitigan ang nakaputing damit na kabataan sa himpapawid, at magalang na sinabi, nakita ko ang Pavilion Master. Mahina na sinabi ni Yunming, mula sa araw na ito, muling itatayo ang Shrek Academy. Ngayong araw sa susunod na taon, ang Academy ay magsisimulang muling mag-recruit ng mga estudyante. Malinaw na nakita ni Yingying at ng iba pa na parami ng paraming tao ang lumabas sa lawa, bawat isa sa kanila ay puno ng enerhiya, at bawat isa sa kanila ay naglalabas ng malakas na pagbabago-bago ng enerhiya. Kung hindi sila makapaniwala na buhay pa ang kapatid ni Yap Ying noon, talagang naniwala sila sa sandaling ito. At ang mas pinaniniwalaan pa nila ay talagang itatayong muli ang Shrek Academy. Oh my God! Ano ang nasaksihan natin? Gulat na sambit ng binata na dating umakto bilang driver. Malapit nang magpatuloy ang mana ni Shrek. Bakit hindi nabigla ang ibang binata? Hindi ito isang pagpapatuloy, ang mana ni Shrek ay hindi kailanman naputol. Nakangiting sabi ni Yali. Oo, ang pamana ng Shrek Academy ay hindi kailanman naputol, at mula sa sandaling ito, gaano man ito kahirap, anuman ang kailangan nitong harapin, magsisimula itong muling buuin at muling lumitaw sa larangan ng paningin ng lahat. Bago ngayon, sinong mag-aakala na napakaraming tao sa Shrek Academy, at walang mag-aakalang pipiliin ni Shrek na muling magtayo sa panahong ito. Ako, gusto kong umuwi ng mabilis at sabihin sa tatay ko ang balita. Mula nang bambahin ang Shrek Academy, halos araw-araw siyang nagbubuntong hininga, malapit nang buuin si Shrek. Tuwang-tuwa si tatay. Biglang tumalon si Yingying. Nagkatinginan yung ibang tao, Masyadong importante ang balitang ito, at saksi pa rin sila, at kumuha pa ng video, gusto nilang ipakalat ang balita. Ang muling pagtatayo ng unang kolehiyo ng mainland ay isang mahalagang bagay, at bilang isang saksi, ipinagmamalaki nila ito. Miansaya, magpaalam muna tayo.
Pagkatapos ng lahat na sumaludo kay Yunming sa langit at Yali sa harap nila, tumalikod sila at tumakbo pabalik sa kotse. Habang pinapanood ang pag-alis ng off-road na sasakyan, hindi napigilan ni Yali na mapabuntong hininga sa kanyang puso na ang pataas na tawag ni Shrek ay ginawa na, at ang susunod na yugto ng panahon ay magiging lubhang mahalaga. Itaas ang iyong ulo at tingnan ang Yunming sa langit. Kung siya talaga si Kuya Ming, napakagaling. Ang mga higanteng truck ay gumagalaw sa kahabaan ng highway sa oras na ito. Hindi sila mabilis, ngunit ang fleet ng daan-daang higanteng mga truck ay kapansin-pansin pa rin. Nakaupo sa posisyon ng co-pilot ng unang kotse, nagpakita si Molan Qiao ng mahinang ngiti sa kanyang mukha, at sa wakas ay magsisimula na ang counterattack. Sa ilalim ng iba't ibang political trade-off, bilang de facto leader ng Tiandao City, sa wakas ay nakuha niya ang kanyang pangalan ng tama. Siya ay naging archon ng Tiandao City at minana ang posisyon ng kanyang ama. Ang pag-ibig ng mga Dovish Party. Gaano man ka-arrogant si Chuanling Pego, hindi siya naglakas loob na tretuhin siya sa maliwanag na bahagi. Maging ang maraming opisyal ng lawin ay puno ng paghanga sa babaeng ito na nakaranas ng napakaraming paghihirap at ang pamilya ay nasawi sa isang pag-atake ng terorista. Hindi siya nababalot ng kalungkutan, nagsusumikap siyang tumulong sa mas maraming tao. Dahil mismo sa kanya kaya ang muling pagtatayo ng Tiandao City ay maaaring maging napakabilis, upang ang mga tao ay makadama ng kaganhawahan ng napakabilis. Hindi siya Soul Master, kaya lalo siyang minamahal ng mga sibilyan, at isa siyang tunay na kinatawan ng mga opisyal ng sibilyan. Siya ay itinuturing din bilang isa sa mga pinakamaimpluwensyang natitirang kababaihan sa buong federation ng ilang federal na media. Sa mga pinuno ng kalapati, siya ang pinakabata. Siya ay minamahal ng kanyang mga nauna, at ngayon ay pinuprotektahan siya ng husto ng Dove. At suportahan siya ng buo. Kahit na ang mga lawin ay may ganap na mataas na kamay, ang mga kalapati ay maaari na ngayong pigilan ang isang tiyak na lugar mula sa ganap na kainin. Ang mga ito ay hindi mapaghihiwalay sa mga pagsisikap ni Molan. Lahat ng 100 mabibigat na sasakyang ito ay may dalang mga supply. Ang mga materyales na ito ay inihanda noong 1 buwan pa lamang ang nakalipas. Dahil sa muling pagtatayo nito, ang lungsod ng Tiandao ay nakatanggap ng malakas na suporta mula sa federal na pamahalaan at mayroong maraming mga patakaran at mapagkukunan ng kagustuhan. Ang mga materyales na dala sa mga sasakyang ito ay kabilang sa mga ito. Ito ay binili ng Shrek Academy. Sa kakayahan ng Ink Blue, kahit papaano ay masisiguro na ang mga materyales na ito ay ibebenta sa Shrek Academy sa isang patas na presyo ng hindi napipigilan. Ang lahat ng ito ay napagdesisyonan ng dumating ang kanyang magaling na kapatid sa pintuan mahigit 1 buwan na ang nakalipas. Ang muling pagtatayo ng Shrek Academy ay napakabilis, maaari itong maging mabilis, ngunit hindi ito maaaring mabagal. Kapag ang Spirit Transmission Tower at ang mga nasa Federation na nakatayo sa tapat ng Shrek ay nag-react, ang kahirapan sa muling pagtatayo ay tataas ng husto. Bagamat hindi ito itinuturing na isang magandang pagkakataon upang muling itayo ang Molan ngayon, dahil nakapagdesisyon na si Shrek, mayroon siyang walang pasubali na suporta. Kung matagumpay na maitatayong muli ang Shrek Academy, magiging malaking suporta ito para sa mga kalapati. Sa kasalukuyan, halos 15% lamang ng militar ang sumusuporta sa mga kalapati. At maraming matataas na general ng militar ang orihinal na nagmula sa Shrek Academy, at ang akademya ay sumigaw para sa kanila, at walang duda tungkol sa kanilang impluensya. Hindi man ito magbago ng posisyon, at least ang mga araw ng mga kalapati ay higit na gaganda. Ang mga kalapati ay umaasa para sa mapayapang pag-unlad, at ang huling bagay na gusto nila ay ang makita ang digmaan at pagsalakay. Bilang neutral na Shrek Academy, sa oras na ito, natural itong tatayo sa kanilang panig ng walang reserbasyon. Ngunit kahit na ganoon, ang muling pagtatayo ng Shrek ay napakalaking kaganapan, si Molan ay hindi nang ahas na banggitin ito kahit kanino bago ngayon. Ang lahat ay ginawa ng palihim. Walang nakakaalam maliban sa kanya na ang mga inihandang materyales ay ginawa. Para saan ito? At ngayon, pagkatapos matanggap ang paunawa, papunta na siya para maghatid ng mga gamit. Hindi payapa ang daan, mahigit 1 dosina na ang nasundo niya dahil lang sa Soul Guidance Communication. Ang distansya sa pagitan ng Tiandao City at Shrek City ay ang pinakamalapit. Matapos makuha ng mga kalapati ang balita, natural silang pumunta upang magtanong tungkol sa partikular na sitwasyon. Hindi nagatubili si Molan na ipahayag ang kanyang suporta para sa muling pagtatayo ng Shrek, na kung ano ang gustong makita ng pinaka-dovish na mga tao. Kaya lang, hindi pa niya sinasabi ang sitwasyon nitong batch ng material na suporta, ang lahat ay kailangang maghintay para sa alikabok na tumira. Sa sandaling ito, nagsimula na ang gawaing muling pagtatayo ni Shrek. Ang mga mag-aaral ng Shrek Academy na naghanda at nagtalaga ng mga gawain, isa-isa, ay puno ng lakas, tumalon sa hukay at nagsimulang magayos. Maraming bagay ang inihanda noon pa man, at ang mga piraso ng Soul Guidance Device ay patuloy na inilabas mula sa storage Soul Guidance Device. Simulan ang pag-install. Siyempre, ang malaking bilang ng mga Soul Guide na ito ay hindi maibibigay ng Federation, at ang pinagmulan ay walang alinlangan na tangsek. Lumipad si Yali sa Yunming, sana maging maayos ang lahat sa hinaharap.
Bahagyang ngumiti si Yunming, bigla lang ang mga kilos namin, at wala pang clue kanina. Sa panahong ito, lahat ng resources ay inilaan na. Kahit na gustong salakayin tayo ng Spirit Pagoda, imposible sa maikling panahon. Tapos na, not to mention, wala silang lakas ng loob na maging hayag pansin. Sayang lang, mas magiging maayos ang kalangitan. Sinulyapan siya ni Yali, ikaw ba o siya ngayon? Mom, ako po. Bulong ni Tang Wulan. Noong araw na iyon, nang tanungin ni Yali si Tang Wulan kung anong pagkakakilanlan siya lumitaw, sinabi ni Tang Wulan ang kanyang plano. Dahil ang Tang Sect ay inuri bilang isang pagtataksil na organisasyon ng Federation, syempre hindi komportable para sa kanya na direktang lumitaw bilang pinuno ng Tang Sect, kaya kailangan niya ng isa pang pagkakakilanlan. Para sa mga bumalik, maaari na nilang gamitin ang Time and Space Shuttle para ipagpalit ang kaluluwa ni Yunming. Ito ay isang magandang deal na itinuturo nila at ng banal na espiritu. Ang Time and Space Shuttle ay napakahalaga din sa banal na espiritu. Nakumpleto ang transaksyon ng pribado. Sinubukan pa ng Holy Spirit Cult na manalo sa Tang Sect, sinusubukang hikayatin si Amorous Daoluo, ang resulta ay may isip. Ngunit sa wakas ang kaluluwa ni Qingtian Daoluo ay napalitan. Ngunit ang ipinagpalit na kaluluwa ay medyo hindi kumpleto, at ang mga simpleng palitan lamang ang maaaring isagawa sa ilalim ng ilang mga kondisyon. Pagkatapos ay nakatulog ng mahimbing ang kaluluwa ni Qingtian Daoluo kasama ang baril na Qingtian bilang host nito. Maya-maya ay majay gising ito saglit. Hindi alam ni Yali kung kailan majay gising si Yunming, kaya ngayon lang siya nagtanong. Sa ilalim ng patnubay ni Yunming mismo, ang pagbabago ng disguise ni Tang Wulan ay halos walang kapintasan, maging ang kanyang boses, ekspresyon, at hininga ay pareho. Sa makatuwid, kahit si Yali ay hindi makilala ang totoo at mali. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kasalukuyang espiritual na paglilinang ay hindi mas mataas kaysa kay Tang Wulan. Ang muling pagtatayo ng Shrek, ano ang mas mahusay kaysa sa pagsigaw ni Qingtian Daoluo? At gustong i-verify na totoo o hindi ang kanyang Sky Daoluo, maliban kung ito ay sa pamamagitan ng labanan. At hindi lang siya ang Shrek Academy, mayroong dalawang Holy Spirit Daoluo at Light and Dark Daoluo, hindi ganoon kadaling subukan si Tang Wulan. Kaakibat ng biglaan, nagsimula ang muling pagtatayo ng Shrek Academy sa ilalim ng sitwasyong ito na hindi maisip ng sinuman. Ang arkitekto ay tinanggap mula sa Tiandao City matagal na ang nakalipas, at ang mga guhit ay nakumpirma na. Ang unang itatayo ay ang tatlong pangunahing gusali ng pagtuturo, na ginagaya ang orihinal na mga gusali ng pagtuturo ng Shrek Academy, dahil lamang sa mga pagbabago sa Sea God Lake. Bahagyang nagbago. Kasabay nito, ang pinakamahalagang bagay na dapat ayusin muna ay isang kalasag para sa proteksyon ng radiation. Maaaring sugpuin ng title Daoluo ang aura ng pagkawasak sa loob ng isang tiyak na saklaw sa loob ng maikling panahon sa pamamagitan ng kanyang cultivation base, ngunit hindi ito maaaring tumagal magpakailanman. Sa pamamagitan lamang ng proteksyon ng Soul Guiding Magic Array, hindi ito maaapektuhan ng Sea God Lake. Ang Shrek Academy, syempre, ay hindi makahanap ng ibang lugar upang muling itayo, maaari lamang dito, sa baybayin ng Poseidon Lake. Ang kamakailang panahon ay tila kalmado, ngunit sa katunayan, si Tang Wulan at ang mga matataas na opisyal ng Tang Sect at Shrek Academy ay maraming beses na nakipag-usap upang ayusin at muling ayusin ang buong plano bago ito tuluyang tapusin. Ang mga mag-aaral ng Shrek ngayon ay nag-set up ng tulad ng isang proteksyon na takip. Pagkabalik ni Tang Wulan, agad niyang sinuri ang kalagayan ng binhi ng buhay. Ang pag-unlad ng binhi ng buhay ay hindi masyadong maganda. Naapektuhan ng aura ng pagkawasak, ito ay lumago ng napakabagal. Kabilang sa mga materyales na hiniling ni Tang Wulan mula sa Star Luo Empire, bahagi nito ay isang spar na puno ng buhay na enerhiya. Bagaman mabisa ang epekto ng pagbibigay nito sa binhi ng buhay, hindi ito masyadong maganda. Pagkatapos ng lahat, ang paglago ng binhi ng buhay ay nangangailangan ng labis na enerhiya sa buhay. Ngunit gayunpaman, batay sa komunikasyon sa pagitan ng binhi ng buhay at Tang Wulan, sa nakalipas na taon o higit pa, ang binhi ng buhay ay patuloy na na-neutralize ang enerhiya ng pagkawasak, na binabawasan ang kabuuang enerhiya ng pagkawasak sa Sea God Lake ng halos 5%. Ngunit ito na ang limitasyon na magagawa nito. Maliban kung mayroong higit pang suporta sa enerhiya ng buhay, ang sitwasyong ito ay magpapatuloy magpakailanman, at kung ang oras ay masyadong mahaba, ang binhi ng buhay ay maaaring matuyo pa. Tinanong din ni Tang Wulan kung ang binhi ng buhay ay maaaring tumubo sa ibang mga lugar, ngunit ang sagot ay hindi. Ang binhi ng buhay ay nagsasabi sa kanya na kung ito ay lubhang mapayapa, ang mga mapanirang enerhiya na ito ay enerhiya din. Kapag ang kabuuang enerhiya ng buhay nito ay lumampas sa mga mapanirang enerhiyang ito, mayroon siyang paraan upang baligtarin ang mga ito at maging sarili niyang tonic. Sa pamamagitan lamang ng napakalaking enerhiya maaari itong tunay na makapasok sa kanyang peak period sa maikling panahon. Sa makatuwid, pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpasya si Tang Wulan na maghintay hanggang ang muling pagtatayo ni Shrek ay umabot sa isang tiyak na antas, at pagkatapos ay personal na naglakad sa paligid ng Stardao Great Forest, at pagkatapos ay pumunta sa pangunahing lugar upang maghanap ng mga bakas ng mga kristal ng buhay.
Ang kanyang lakas ay lumago na ngayon sa isang tiyak na lawak, at siya ay lubos na kumpiyansa sa kanyang sarili, hindi banggitin na may iba pang mga kasosyo na kasama niya, at wala siyang nakikitang anumang malalaking problema sa mga tuntunin ng seguridad. Ang espiritual na kapangyarihan ay nagkalat. Sa pamamagitan ng espiritual na kapangyarihan ng espiritual na kaharian, naramdaman ni Tang Wulan ang malayo. Dati, naipadala niya ang boses, hindi lamang ang kanyang kapangyarihan, kundi pati na rin ang kapangyarihan ni Yunming. Ang muling pagtatayo ng Shrek sa ganoong mahalagang sandali, gaano man kapagod, kailangang personal na lumahok si Yunming. Ito ay ang kombinasyon ng espiritual na kapangyarihan sa kanyang kaluluwa at kapangyarihan ni Tang Wulan na maaaring magdulot ng nakakagulat na mga epekto. Naramdaman ni Tang Wulan na kahit 12-dosenang beses ay natiktikan sa paligid, nakikitiktik sa katotohanan dito, ngunit pagkatapos makita ang sarili, hindi siya kumilos ng padalos-dalos. Malinaw, ang pagkakakilanlan ni Qing Tiandaoluo ay gumaganap ng isang napakahalagang papel sa oras na ito. Hindi bababa sa ginawa nitong tuliro ang lahat ng mga snooper, hindi sigurado kung talagang nabuhay muli si Sky Daoluo. Kahit na ito ay ang Holy Spirit Cult, natatakot akong magkaroon ng question mark sa aking puso, dahil kababalik lang nila sa kaluluwa ni Yunming kamakailan lang, at ang Shrek Academy ay mayroong unang soul healer ng mainland na Holy Spirit na si Daoluo Yali, at si Yali ay napromote na rin sa limitasyon. Antas ng Daoluo. Kahit papaano ay iisipin ng banal na espiritu kung may kakayahan si Yali na gamitin ang kaluluwa ni Yunming para buhayin siya. Bagamat ito ay maaaring walang halaga, ang hilang element Ultimate Daoluo ay hindi kailanman lumitaw mula noong sinaunang panahon. Sino ang makakapagsabi nito ng maayos? Kung hindi lang masyadong mahalaga ang Time and Space Shuttle sa Holy Spirit Sect, ito ay nauugnay sa kanilang mga plano sa hinaharap, at hindi sila papayag na ibalik ang kaluluwa ni Yunming. Ang pag-aayos ay isinagawa ng masinsinan sa ibaba. Ang mga uniforme ng Shrek Academy ay muling lumitaw sa mundo. Libu-libong tao ang lumabas sa Poseidon Lake, ngunit sa katunayan, hindi lahat sa kanila ay mga estudyante ng Shrek Academy, at ang malaking bahagi sa kanila ay mga disipulo ng Tang Sect, mga mahuhusay na inhinyero ng Tang Sect, sila ay espesyal na ipinadala upang tulungan ang Shrek Academy na muling itayo. Ang planong ginawa ng Tang Wulan, Shrek Academy, at ng senior management ng Tang Sect ay upang tapusin ang pangunahing gawaing muling pagtatayo ng Academy sa lalong madaling panahon. Kapag nahuli ang lahat ng partido, muling itatag ang malaking tatak ng Shrek. Sa foundation, kahit mahina pa, at least may epekto ng pag-akyat sa taas. Ipaalam sa buong kontinente na naroon pa rin ang Shrek Academy at malapit nang muling itayo si Shrek. Tama si Tang Wulan. Walang makakapigil sa Shrek sa muling pagtatayo kaagad. Sinadya pa niyang makita ito noon ng mga tulad ni Yingying at Yap Ying, para lang maipakalat ang balita sa lalong madaling panahon. Ang mga kalapati ay lubos ding makikipagtulungan. Ang lahat ng nakaraang lihim ay aalisin sa sandaling ito. Kasama si Mo Lan, mabilis siyang nagpadala ng mensahe sa mga puwersa ng media na kinokontrol ng mga kalapati, at inihayag ang balitang ito na tiyak na magugulat sa mainland. Ang muling pagtatayo ng Shrek ay nangangahulugan na ang istruktura ng buong kontinente ay magbabago sa isang tiyak na lawak. Ang nakaraang sakuna ay nag-iwan ng labis na kalungkutan at sakit. Ngayong muling naitatag ang Shrek, ang unang maaapektuhan nito ay ang mga pamilya ng lahat ng mga estudyanteng nawala ng matagal. Katulad ni Yap Ying noon, dinanas ng bawat mag-aaral ng Shrek Academy ang sakit ng pangungulila. Ngayong buhay pa ang kanilang mga kamag-anak, nakakagulat sila. Ginamit ng mga guro ng Shrek Academy ang kanilang buhay upang protektahan ang mga estudyante at hayaan silang lahat na mabuhay. Isa ito sa pinakamahalagang punto ng propaganda na nakuha ng mga kalapati. Ito ay tiyak na maging lubhang mahalaga para sa muling pagtatayo at muling pagbabangon ng Shrek Academy. Magandang resulta. Sa pagtingin sa abalang mga disipulo ng Tang Sect at mga estudyante ng Shrek Academy sa ibaba, unti-unting nabasa ang mga mata ni Tang Wulan. Nang bombahin si Shrek, lumayo sila sa labis na kalungkutan at sumama sa hukbo sa mga pangunahing legion upang mapanatili ang apoy ng akademya. Ngayon, sa wakas ay nagsimula ng muling itayo si Shrek. Bagamat ang daan sa hinaharap ay tiyak na magiging lubhang mahirap, tiyak na bababa siya, at gagamitin ang lahat ng kanyang sarili upang protektahan ang akademya at maiwasan itong mapahamak. Katulad ng mga guro na nagbabantay sa lahat ng estudyante noon. Ang mga pamilyar na mukha ay lumitaw sa kanyang isipan, ang pagiging mahigpit ng Old Silver Moon na si Daoluo Kai, ang masigasig na pag-asa ng kanyang ninuno na si Chilong Daoluo at ng Berong si Chilong Daoluo para sa kanila. Ang mga pamilyar na guro ay wala na doon sa oras na ito. Ngunit nakaligtas ang mga estudyante, pinanatili nila ang apoy ni Shrek. Nasaksihan nilang lahat ng sarili nilang mga mata kung paano sila pinrotektahan ng mga guro noong panahong iyon sa kanilang buhay. Sa loob ng ilang taon, hindi ba namiss ng mga estudyanteng ito ang kanilang mga pamilya? Hindi mo ba namimiss ang mga mahal mo sa buhay? Siyempre hindi. Gayunpaman, wala sa mga mag-aaral ng Shrek Academy ang padalos-dalos na umalis. Upang hindi ihayag na may apoy pa si Shrek, pinigilan nila ang pagkawala ng kanilang mga kamag-anak, nagngangalit ang kanilang mga ngipin at nagtiyaga. Dahil laging may iniisip sa kanilang mga puso na ang kanilang buhay ay ibinigay ni Shrek.
Kung walang sakripisyo mula sa mga guro, matagal na silang namatay sa sakuna na iyon. Ang mga guro ay may napakaraming may pamagat na dauluo, at kung talagang gusto nilang tumakas, ang pagkakataong mabuhay ay maaaring napakataas. Gayunpaman, walang guro ang gumawa nito. Lahat sila ay sinubukan ang kanilang makakaya upang bumili ng oras para sa kaligtasan ng mga mag-aaral, sinunog ang kanilang sariling buhay, at iniwan si Shrek sa apoy. Pagkatapos, ang parehong diwa ng pagsasakripisyo, na parang malalim ang ugat, ay nakatatak sa puso ng mga estudyanteng ito. Isa lang ang iniisip sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Mula sa sakuna, ang kanilang buhay ay pag-aari ni Shrek. Ang kaluwalhatian ng Shrek ay ang kanilang kaluwalhatian, at ang kaligtasan ng Shrek ay ang kanilang kaligtasan. Kaya naman, lahat ay sumunod sa disiplina, anuman ang kanilang pagkatao, kung gaano nila kamis ang kanilang mga kamag-anak, lahat sila ay nagtiis, para lamang maghintay sa pagdating ng araw na ito. Sa wakas ay makikita na nilang muli ang araw, at sa wakas ay nakita na muli ni Shrek ang araw. Ang balita ng muling pagtatayo ni Shrek ay kumalat sa buong Dauluo Federation na parang salot sa loob lamang ng isang oras. Ang paglitaw ng balitang ito ay mapapalibutan pa ang balita ng pag-alis ng Federal Fleet. Ang punong tanggapan ng Chuanling Tower. Ano? Nakuha. Casual na binasag ni Chenggu Dongfeng ang kanyang pinakamamahal na tasa at natahimik sa pagkabigla. Buhay pa ba si Yunming? Paano ito mangyayari? Paano pa kaya siya nabubuhay? Hindi siya makapaniwalang totoo ito. Masasabing magkasabay sila ni Qingtian Daoluo, at halos magkasabay na bumangon ang lahat, ngunit dahil sa kaparehong panahon ni Qingtian Daoluo na siya ay laging may malalim na pakiramdam ng depresyon. Mula umpisa hanggang wakas, kahit anong pilit niya, hindi pa rin talaga niya mahabol si Qingtian Daoluo. Kahit na nakamit din niya ang Extreme Daoluo, alam na alam niya kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan niya at ni Yunming. Nahulog si Yunming sa sakuna na iyon. Para sa kanilang henerasyon ng mga powerhouse, ang lahat ay nakadama ng kaganhawahan, na parabang inalis nila ang isang bundok sa itaas ng kanilang mga ulo. Halos lahat ng tao sa kanyang antas ay nakadama ng ganito, kabilang si Hanhai Daoluo. Kung wala si Yunming, walang nakatayo sa tuktok. Kahit na ito ay isang mapagmataas na pag-iral tulad ng Pluto Daoluo Halosa, hindi nila talaga hinamon si Yunming, dahil alam nilang lahat kung anong antas ang naabot ni Yunming. Sa kabutihang palad, siya ay namatay sa sakuna, at maging ang kanyang kaluluwa ay hinayla palayo ng banal na espiritu. Gayunpaman, sinong mag-aakala na babalik siyang buhay ngayon? Kung si Sky Daoluo ay totoong buhay, kung gayon, sino ang maaaring yumanig kay Shrek? Ang paghinga ni Chenggu Dongfeng ay halatang nagmamadali, at ikanaway niya ang kanyang kamay, bumaba ka muna. Sa harap niya, ang pinamagatang Daoluo na takot na mina sa Shrek Academy. Oo. Nagsumikap si Chenggu Dongfeng para pakalmayan ang sarili. Pindutin ang isang button sa desktop, at ang isang layer ng pinaka-advanced na isolation light curtain ng mainland ay natural na tumataas sa paligid ng silid, na maaaring ihiwalay ang lahat ng mga tunog at vibrations. Kumuha ng isang soul communicator mula sa lihim na kompartimento sa ilalim ng mesa at pindutin ang isang mahabang listahan ng mga numero. Bakit ka nagsasalita ng ganitong oras? Isang paos na boses ang nagmula sa kabilang banda. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag, bakit buhay pa si Yunming? Sabi ni Chenggu Dongfeng sa malalim na boses, pinipigilan ang kanyang galit. Ano? Biglang tumulim ang boses sa kabilang side, imposible, hindi siya mabubuhay. Patay na siya, pinatay ko siya gamit ang sarili kong mga kamay, walang buto. Kaluluwa lang ang kinuha namin. Para mapatay siya, hindi pa nakakabawi ang mga pinsalang natamo ko. Ghost Emperor, ayaw kong marinig ito. Sinasabi ko lang sa iyo na buhay pa siya. At nagpakita siya sa baybayin ng Sigod Lake at muling itinatayo ang Shrek Academy. Hindi lang siya, kundi pati na rin ang malaking bilang ng mga tao sa Shrek Academy, at least siya parehong ang Holy Spirit Daoluo ay buhay pa. Paano mo ipapaliwanag? Huminahon ang boses sa kabilang panig, alam kong buhay si Yoli. Sinubukan ni Yunming ang kanyang makakaya na panatilihin siya. Sa labanang iyon, marami kaming natalo, at nawalan kami ng 7 title Daoluo para makipagtulungan sa akin at sa God-killing level. Sa lakas ng pagsabog ng Soul Guidance Cannonball, si Yunming ay papatayin. Yunming ay hindi maaaring mabuhay sa antas ng limitasyon. Lahat tayo ay nasa limitasyon ng antas ng Du. Paraan ng kalikasan. Kung gayon, ano ang tungkol sa kanyang kaluluwa? Nasa iyong mga kamay pa rin ba? Gusto kong makita ito ng sarili kong mga mata. Ibig sabihin, peke ang Shrek Academy. Biglang tumahimik ang tawag sa kabilang linya. Ano? Isang nagbabala na premonition ang lumitaw sa puso ni Chenggu Dongfeng. Ang Ghost Emperor ay nagsabi sa isang malalim na boses, may isang bagay na dapat kong sabihin sa iyo sa lahat ng mga panahon. Ang kaluluwa ni Yunming ay wala na. Hindi ko ito sinabi noon, dahil naramdaman namin na ang kanyang kaluluwa ay hindi makagalaw. Ang kanyang kaluluwa ay naapektuhan ng aking siyam na mga multo. Ang humahabol na kuko ay napunit, ito ay isang nalalabi lamang na kaluluwa, at ito ay may sugat na maaari mong malaman na ang kaluluwa ay napakaseryoso. Kahit na ang kaluluwa ay malalaman mo. Panoorin lamang ang kanyang kaluluwa na unti-unting lumilipad. Anong pinag-uusapan niyo?
Agad na tumaas ang galit ni Chenggu Dongfeng, ibinalik mo ang kaluluwa ni Yunming. Bakit? Sabihin mo sa akin kung bakit. Malamig na sinabi ng Ghost Emperor, isang pagkakamali ang naging dahilan ng pagkahulog ng Time and Space Shuttle sa mga kamay ng Tang Sect. Bakit mo nasabi? Nang marinig ang mga salitang Time and Space Shinsuo, ang walang hanggang silangan na hangin ay tila binuhusan ng malamig na tubig, ikaw. Sinabi ng Ghost Emperor, sa palagay ko ay hindi mo kailangang matuwa ng labis. Imposibleng mabuhay muli si Yunming. Dapat mong malaman kung gaano kalakas ang aking siyam na Ghost Soul Chasing Nails. Kasabay nito ay talagang mapapatay ko si Yunming. Kung hindi, mahigpit na hiniling ng Dark Phoenix na ang kapangyarihang iniwan ko sa kanyang kaluluwa ay hindi sumabog. Kahit na hindi na siya mabubuhay na muli, hindi na siya mabubuhay na muli. Kakayahan. Ito ay dulot ng katapangan ng Shrek Academy. Galit na sinabi ni Chenggu Dongfeng, kung gayon, ano ang problema ng mga mag-aaral sa Shrek Academy na iyon? Alam mo ba kung magkano ang binayaran natin para sa mga artillery na naka-fixed mounted soul-guided artillery na nakapatay sa Diyos? Bakit hindi natin pinutol ang damo? Malamig na sinabi ng Ghost Emperor, iyan ay dahil mali ang iyong impormasyon. Dapat ay may lugar na masisilungan si Shrek, at hindi pa natin ito nahanap. Sa oras na iyon, dahil nawasak ang buong lungsod ng Shrek, napakaraming espiritu ng kamatayan ang umangat sa langit. Hindi natin masasabi kung ang lahat ng estudyante ng Shrek Academy ay kasama sa bilang. Ngunit hindi bababasa, higit sa 15 titled sa amin ang kinuha ng Duluseno at kaluluwa. Ang senior management ni Shrek ay hindi dapat nakaligtas sa ilang mga tao lamang. Fart. Anong uri ng pag-iral si Shrek? Ang kanyang banayad na impluensya sa mainland ay higit pa sa atin. Hindi ko alam kung gaano karaming mga elite ang nagmula kay Shrek. Ngayon siya ay muling buuin. Kapag nagtagumpay ito, dapat mayroong isang malaking bilang ng mga tao. Dependent, gaano kadaling makitungo sa kanila. Bahagyang sinabi ng Ghost Emperor, kung gayon, ano ang gusto mo? Ang mood ni Chenggu Dongfeng ay unti-unting naging matatag. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang henerasyon ng mga bayani, ako ay personal na mag-iimbestiga sa katotohanan ng Shrek, handa ka na, gusto kong sirain mo ang muling itinayong Shrek Academy sa lahat ng bagay. Kahit gaano pa karaming tao ang nabubuhay, lahat sila ay papatayin. Wala ni isa ang mananatili. Hindi na dapat payagang bumangon muli si Shrek. Haha, bakit ako makikinig sa'yo? Mahinang sabi ni Ghost Emperor. Ikaw, huwag kalimutan ang ating kasunduan sa pakikipagtulungan. Mabangis na sabi ni Chenggu Dongfeng. Kasunduan. Paano ang digmaan? Paano ang isang mahusay na digmaan? Paano ang isang mabuting 1,000,000 kaluluwa? Nasaan ka? Sinabi mo na ang tore ng espiritu ay hindi makayanan kahit isang binata na bagong sect master ng Tang Sect. Naging sanhi ito ng pagkalugi ng buong plano. Ang aming plano ay lubos na ipinagpaliban, mayroon ka pa bang mukha upang sabihin sa akin ang isang kasunduan? Sinabi ni Chenggu Dongfeng, iyan ba ang gusto ko? Sinong mag-aakala na ang Tang Sect ay gagawa ng ganoong hakbang? Ngunit ngayon sila ay naging isang pagtataksil na organisasyon. Hindi magtatagal, tiyak na ipupromote ko ang parlamento at muling ilulunsad ang digmaan. Sa pagkakataong ito ay mamumuno sa hukbo. Ito ay si Hanhai Daoluo, at hindi natin siya makokontrol. Sa susunod ay susubukan kong direktang kontrolin ang Emperor kung makukuha mo ang general. Si Shrek ay nabuhay muli, hindi ito makakabuti para sa iyo, gusto mo bang manood? Natahimik sandali ang Ghost Emperor. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, pinili ni Shrek na muling magtayo sa oras na ito. Hindi ganoon kadali. Pabayaan na lamang kung gaano kalaki ang kapangyarihan ni Shrek at kung talagang nabuhay na maguli si Yunming. Bilang karagdagan kay Yunming, ang kanilang kapangyarihan ay hindi pa rin ito mahina. Ang Shrek at Tang Sect ay nasa parehong espiritu. Nandyan pa rin sina Cao Dezi at Zhang Xin, at tiyak na susuportahan nila ang muling pagtatayo ni Shrek. Isang nakamamatay na layunin ang sumilay sa mga mata ni Chenggu Dongfeng, hindi ba matagumpay na napag-aralan ang gamot? Maari ba niyang anyayahan ang kanyang matanda na kumilos at tapusin ang trabaho? Ganap na lipulin ng mga opisyal ng matataas na antas ng Shrek at Tang Sect. Sa oras na iyon, walang sino man ang makakagawa nito. Ito ay isang isyu na humahadlang sa atin. Sinabi ng Ghost Emperor, gusto kong pag-isipan ito. Maghintay ka sa aking balita. Malalaman mo ang totoong sitwasyon sa Shrek sa lalong madaling panahon. Iantala ang kanilang muling pagtatayo hanggat maaari. Mabuti. Sa anumang kaso, si Shrek ay hindi matagumpay na maitayo muli. Sabi ni Chenggu Dongfeng sa malalim na boses. Hindi siya nagdalawang isip sa kanyang reputasyon, nagsagawa ng malaking panganib, at nag-alay ng napakaraming buhay sa Shrek City, at sa wakas ay tinanggal ang Shrek Academy at sinira ang punong tanggapan ng Tangmen. Sa napakataas na katayuan ng Spirit Spreading Pagoda sa mainland ngayon, hindi niya gugustuhin makita ang muling pagtatayo ng Shrek Academy. Kung talagang matagumpay ang reconstruction, maraming bagay na ginawa niya noon ang mawawala ng saysay. Sa baybayin ng Poseidon Lake. Isa-isang huminto ang mga dambuhalang sasakyan sa isang lugar na hindi kalayuan sa Reconstruction Foundation ng Shrek Academy. Simulan ang unang bumaba ng sasakyan.
Nakatingin sa napakalaking malalim na hukay sa di-kalayuan at sa mga abalang tao sa loob, hindi mapigilan ng kanyang magandang mukha na magpakita ng kaginhawaan. Pagkatapos ay nakita niya ang banal na espiritu na si Daoluo Yali na lumulutang sa hangin. Natural na nakita rin siya ni Yali, lumutang at pumunta sa gilid ni Molan. Shock siya. Magalang na sumaludo si Molan kay Yali. Masasabing ang Holy Spirit Daoluo ang kanyang lifesaver, at mataas ang kanyang paggalang dito. Bahagyang ngumiti si Yali, salamat sa iyong pagsusumikap. Kailangan ni Shrek ang tulong ng Heaven Dao City sa muling pagtatayo. Dapat lang, lalabas tayo ng todo. Sinabi ni Molan nang walang pag-aalinlangan, nakakalat na ako ng balita. Ngayon dapat ay natanggap na ng major news media ang balita, natatakot ako na maraming tao ang pumupunta rito. Halika rito. Natatakot ako na maging masigla ito sandali. Napangiti si Yali nang walang pakialam, tulad ng may isip mo, natatakot ako na maraming tao ang hindi gustong makita ang muling pagtatayo ni Shrek. Ngunit marami ring tao ang umaasa sa paggaling ni Shrek. Oo. Tiyak na lilito muli si Shrek ng napakatalino. Sa ilalim ng korona, uutusan ko muna silang i-discarga ang track. Bukod sa pagdadala ng mga supply, nagdala din ako ng 300 manggagawa mula sa iba't ibang larangan. Sa partisipasyon ng mga piling talento na napili sa panahon ng muling pagtatayo ng Heaven Dao City, naniniwala akong mas mabilis na muling magtatayo si Shrek. Mabuti. Ngumiti si Yali at tumango. Lumingon si Molan para maging abala. Ang bawat sasakyang pangtransportasyon ay may dalang 30 toneladang materyales, kabilang ang iba't ibang pangunahing materyales at iba't ibang pantulong na gabay sa kaluluwa. Ayon sa plano ng Shrek Academy, muling itayo ang 3 gusali ng pagtuturo. Pagkatapos ay kunin ito bilang sentro, at unti-unting palawakin sa baybayin ng Poseidon Lake sa hinaharap. Ang ilang mga functional na lugar na orihinal na pag-aari ng Shrek Academy ay unti-unting natanto. Sa mga tuntunin ng mga mapagkukunang pinansyal, mayroong suporta ng Tang Sect sa likod ng Shrek Academy, at walang magiging problema sa ngayon. Kasabay nito, sa Shrek Refuge, mayroon ding ilang kayamanan na kanyang naipon. Ang kayamanan na ito ay hindi lamang pera, ngunit higit sa lahat, ang ilang mga class eco at lihim. Ang mga bagay na ito ang pinakamahalaga sa Shrek Academy. Ay ang ilalim na linya. Ang unang bagay para sa mga craftsmen na dinala ni Molan ay ang pagtatambak. May hawak silang mapa, at nakasuot sila ng radiation protection suit. Nagsimula silang magtambak ng mga tambak sa panlabas na lupa ayon sa mapa. Ang isang metal pile ay itinutulak pababa bawat 30 metro, at pagkatapos ay ikinonekta sa barbed wire upang bumuo ng isang hadlang para sa panlabas na paghihiwalay. Napakabilis para sa 300 tao na magtulungan, at nagpatuloy sila sa paligid ng Poseidon Lake. Ang gayong paghihiwalay ay walang alinlangan na napakakrudo, ngunit ito ay may isang kalamangan, iyon ay, ang magdeklara ng soberanya. Stop. Sino ang nagtanong sa iyo na magtayo ng mga bagay dito? Anong ginagawa mo? Dumating ang isang dosenang sasakyan ng pulis sa construction site sa gitna ng malupit na sirena. Isang grupo ng mga sundalo ang tumalon mula sa itaas, na may hawak na mga baril na sinag ng kaluluwa sa kanilang mga kamay, na nagpatigil sa mga manggagawang nasa ilalim ng konstruksyon. Sino ang namamahala dito? Sino ang nagtanong sa iyo na magtayo dito? Sa hindi kalayuan, sa construction site ng Shrek Academy's reconstruction, si XCXC, na abala, ay nakataas ang ulo na may ngiti sa gilid ng kanyang bibig, nandito ka ba? Matagal na nilang inaasahan ang gulo, at talagang mabilis itong dumating. Lumapit si XCXC, at sinabi sa malalim na boses, ito ang ating lugar. Ang lupa ay pag-aari natin. Ano ang hindi natin may tatayo? Sa pagkakabit ng ranggo ng kapitan sa mga balikat ng nangungunang sundalo, buong pagmamalaki niyang sinabi, ang lugar na ito ay itinalaga bilang isang ipinagbabawal na lugar ng bansa. Ito ay may mapangwasak na radiation at hindi angkop para sa kaligtasan ng tao. Walang sino man ang maaaring magsimulang magtrabaho dito. Itigil kaagad ang iyong mga aksyon, kung hindi, kami ay malapit ng ipatupad. Ngumiti si XCXC, kinuha ang isang maliit na notebook mula sa kanyang mga braso at iniabot ito, Captain, ganyan ka ba makipag-usap sa chief? Natigilan sandali ang kapitan at kinuha ang notebook. Pamilyar siya sa bagay na ito, at mayroon siyang simple at maliwanag na pangalan na tinatawag na card ng isang opisyal. Kulay asul ang military certificate ni XCXC na may 2 bituin. Ang kahulugan ay hindi maaaring maging mas simple, Tenyente Coronel. Ang mga officer ID ng mga opisyal sa antas ng paaralan ay asul lahat, at ang pabalat ay nagtataglay ng ranggo na kanilang kinakatawan. Pagkatapos ng pagbubukas, may mga detalyadong impormasyon, kabilang ang mga electronic chips upang mapadali ang pag-verify ng pagkakakilanlan. Matapos unang sumali sa hukbo ang Shrek 7 Devils, lahat ay umunlad sa hukbo. Masasabing medyo mahina ang pag-unlad ni XCXC, ngunit mayroon din siyang ranggo na Tenyente Coronel. Biglang nanigas ang ekspresyon ng kapitan, at dali-dali niyang binuksan ang notebook at tiningnan ito. Nakatala dito ang bilang, departamento at posisyon ng mga tropa ni XCXC. Walang duda na ito ay isang tunay na Tenyente Coronel.
Sa sistema ng militar, mahalagang sumunod sa mga utos. Ang mga nasasakupan ay dapat naganap na sumunod sa mga nakatataas. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan nito at ng sistemang pampulitika ay kung ang isang mas mababang antas na opisyal ay lumalaban sa isang mas mataas na antas na opisyal, ang mas mataas na antas na opisyal ay may karapatang itapon ito. Sa panahon ng digmaan, ang pagbaril ay hindi labis. Dalawang hanay pa rin ang layo ng kapitan at ng tenyente koronel. Ang mga opisyal sa senior level ay dinurog ang mga tao hanggang sa mamatay, hindi pa banggitin ang agwat. Hello, sir. Bagamat dumating ang kapitan na may dalang utos, hindi siya nagdalawang isip na tumayo at sumaludaw kapag kaharap ang matataas na opisyal. Sa pagbawi ng kanyang military ID, sinabi ni XCXC sa isang masayang paraan, una sa lahat, dito ay may karapatan tayong gumamit ng lupa. Itinakda ng federal na batas na ang pribadong pag-aari ng mga mamamayan ay protektado at walang sinuman ang may karapatang bawiin sila. Pangalawa, lahat ng mga manggagawa dito ay ginawa na. Mahigpit na mga hakbang sa proteksyon, walang mga problema sa seguridad. Ngayon ay maaari kang bumalik sa ibang antas at huwag na munang magsalita. Halika. Gaya nga ng sabi niya, para siyang bumiwagayway ng langaw ang kamay niya na parang langaw, tumalikod at tumakbo ulit sa construction site. Saan saglit na nakatayo ang kapitan, may mayamang ekspresyon sa mukha. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganoong sitwasyon, ngunit ang kalaban ay isang tunay na ranggo ng militar, ito ay talagang walang paraan. Paano kung ipatupad niya ito at sabihin ng kabilang partido na nasaktan niya si Xiangguan at direktang binaril siya? Bukod dito, alam din ng kapitan na ito kung sino ang muling nagtatayo ng Shrek dito, at talagang gumamit ng puwersa para sugpuin ito, kailangan itong bugbugin. Pumunta siya dito para lang magdulot ng hidwaan, at ngayon ay matatag na itong nakatayo. Ngunit sa isang Xiangguan dito, ang sitwasyon ay ganap na naiiba. Hindi siya naglakas loob na mag-provoke ng kusa. Fair na. Habang pinagmamasda ng mga security soldiers na ito na malungkot na umalis, hindi napigilan ni Xu Xiaoyan na magbigay ng thumbs up kay XCXC, ayos lang. Hindi kita nakita na kadalasan ay sobrang nakakatawa, at may 2 beses pa, na makatwiran at may basehan. Nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni XCXC, pinapapuri mo ba ako? Maiintindihan mo yan. Masayang sabi ni Le Zhenghao. Ang lahat ay abala, bilang Shrek 7 Devils, bawat isa sa kanila ay dapat na personal na lumahok sa proseso ng muling pagtatayo ng Shrek at mag-ambag sa Academy. Si Tang Wulan, na naka-makeup lang, ay naroon din, nakangiting walang pakialam, at nagsabi, ito ay simula pa lang. Hayaan silang magtos. Susunod, tingnan natin kung anong antas ng mga opisyal ang nanggagaling sa kabilang partido. Pagkatapos ay magpapasya tayo kung paano tumugon. Ngumiti si XCXC at sinabing, tayo ay ganap na nahahati ayon sa mga gawa ng lupain ng akademya. Una, iikot natin ang lahat ng lugar na pag-aari natin upang ipahayag ang ating soberanya. Matapos matakot ang grupo ng mga tao sa harap ng Spirit Tower, sila ay medyo kalmado. Hindi pa nagpapakita hanggang ngayon. Ngumisi si Yuanan Yahui at sinabing, hindi naman sa ayaw nilang magpakita, pero walang dahilan para magpakita. Pagkatapos ng isang oras, wula, wula, wula. Muling tumunog ang malupit na sirena ng pulis, at mahigit 100 sasakyan ang dumating. Sa pagkakataong ito, ang bumaba sa sasakyan ay isang tenyente koronel na opisyal na mukhang mahigit 30 taong gulang at mukhang maharlika. Sinundan siya ng kapitan na kanina pa nandito at sinundan siya. Nasaan ang iyong taong namamahala? Malakas na tanong ng tenyente koronel. Nandito na ako. Si Le Zhenghao, na may lumilipad na blonde na buhok at nakasuot ng uniforme ng Shrek Academy, ay humakbang palapit. Hoy, hindi ikaw yun dati. Medyo natulala ang kapitan. Sumulyap si Le Zhenghao sa kanya at sinabing, ngayon sapat na malaman na ako iyon. Bakit ka narito muli? Hindi mo ba nasabi sa iyo ng malinaw? Ang tenyente koronel ay same time na nagsabi, una sa lahat, ito ay isang ipinagbabawal na lugar. Dahil sa mga espesyal na pangyayari, ang Federation ay may karapatang pansamantalang kontrolin ang kaligtasan ng mga mamamayan. Iligal para sa iyo na umunlad ng walang pahintulot. Pangalawa, anong patunay ang gagawin mo? Ito ba ang iyong lugar? Bahagyang sinabi ni Le Zhenghao, mayroon kaming land deed. Habang nagsasalita, kumuha siya ng isang land deed mula sa kanyang mga braso at iniabot ito. Ang titulo ng titulo ay simple sa estilo at napakaluma sa unang tingin. Ito ay pininturahan sa balat ng tupa. Binuksan ng opisyal ang titulo ng titulo at tiningnan ito. Ang isang detalyadong mapa ay iginuhit dito na may isang espesyal na selyo. Bagaman simple, maaari pa rin itong makilala. Simula pa noong sinaunang panahon, ang lugar na ito ay pag-aari ng aming Shrek Academy, at ito ay pareho ngayon. Muli naming itinatayo ang aming mga tahanan sa aming sariling lugar. Kasabay nito, unti-unti naming malulutas ang problema sa radiation dito. Gamit ang isang land deed, mapapatunayan namin ang aming pagkakakilanlan. Kung tungkol sa mga pamamaraan ng pag-unlad o kung ano, ang Shrek ay kabilang sa isang independenteng teritoryo, at ang lahat ay nagsasarili. Ito ay isa na rin, sa pamamagitan ng batas ng sinaunang panahon. Pumunta ka.
Biglang ngumiti ang Tenyente Koronel, na may kakaibang ngiti, at itinaas ang kasulatan sa kanyang kamay, asahan mo ito para patunayan ang pagmamay-ari. Kung gayon, wala na. Isang kumpol ng apoy ang biglang bumangon mula sa kanyang mga kamay, at agad na naging abo ang gawa ng lupa. Biglang nagbago ang mukha ni Lezengayo, at maging ang mga estudyante ng Shrek Academy sa di kalayuan ay tumigil sa kanilang paggalaw. Sa sasakyan ng pulisya, pati na rin sa malayo, higit sa 100 kamera ang nakaharap sa gilid na ito. Naghihintay sila para sa pag-atake ni Shrek, at palaging nilikha ang opinyon ng publiko. Kapag inatake ni Shrek ang mga puwersang panseguridad, magkakaroon ng maraming artikulong gagawin. Ang labanan ay patuloy na tataas sa ilalim ng patnubay, at ang militar ay lalahok dito. Ang muling pagtatayo ni Shrek ay hindi lamang maaantala, ito ay maaantala pa. Kabilang sa mga ito, maraming mga pamamaraan ang maaaring magamit upang makitungo sa mga tao ni Shrek. Very good. Lahat ng ginawa mo ay i-record. Ngayon, pakipakita ang iyong military ID. Hindi naman nagalit si Lezengayo, mahinang sabi lang. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para ipakita ko ang aking military ID? Halatang mas matanda ang Tenyente Koronel kaysa sa naunang kapitan. Bilang isang mas mataas na antas na opisyal kaysa sa iyo, sa palagay ko mayroon akong kwalipikasyong ito. Habang nag-uusap, naglabas din si Lezengayo ng isang maliit na notebook, na kulay asul pa rin, ngunit sa pagkakataong ito ay may 3 bituin dito. Ang ranggo ng koronel. Terra, narito ka, kung may kakayahan ka, masusunog mo rin ito. Ipinasok ni Lezengayo ang kanyang officer ID sa kamay ng kalaban, at pagkatapos ay nag-sign off please. Bahagyang nagbago ang mukha ng Tenyente Koronel, at napalingon siya sa kapitan sa tabi niya, tila nagtatanong ang kanyang mga mata, hindi mo ba sinabi na ito ay isang Tenyente Koronel? Paano ka naging koronel muli? Buksan ang card ng opisyal, ito ay napakalinaw, ang mga tauhan ng Colonel ng Federal Southern Army Corps, Lezengayo. Naglakas loob siyang sunugin ang titulo, ngunit hindi siya nang ahas na sunugin ang sertipiko ng opisyal sa kanyang kamay. Ang officer ID ay kumakatawan sa pagkakakilanlan ng isang sundalo, at ang kabilang partido ay ang superior. Lahat ng ginawa mo ngayon ay nai-record namin sa pamamagitan ng mga larawan, at maaari ka nang pumunta ngayon. Hayaan ang mga mas mataas na antas na pumunta upang makita ako. Oo, ang video na ngayon ay ipapadala sa ilang media sa lalong madaling panahon. Makikita mo ang iyong sarili sa ibang lugar sa lalong madaling panahon. Pagkatapos magsalita, binawi ni Lezengayo ang kanyang military ID, iwinagayway ang kanyang kamay, at bumalik sa construction site. Ito, napatulala ang Tenyente Koronel. Akala niya noong una ay sasalakayin siya ng kalaban, at handa pa siyang ipagtanggol ang sarili. Yan ang title deed ng Shrek Academy. Para sa Shrek Academy, gaano kahalaga? Sa totoo lang, medyo nag-alala siya nang bumaril siya. Ngunit bago siya dumating, may nangako sa kanya na paprotektahan nito ang kanyang kaligtasan. Kahit sa hindi kalayuan, isang pangkat ng 100 tao na Mecha Squadron ang handang pumasok sa arena anumang oras at paigtingin ang sigalot. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang tugon ng kabilang partido ay napakaliit, tulad ng isang bola ng bulak, na nagparamdam sa mga tao na parang wala nang mapagtutuunan ng pansin. Ano ang dapat kong gawin kung durugan ng mga opisyal ang mga tao hanggang mamatay? Makakabalik lang ako at pag-usapan ito. Sumimangot ang Tenyente Koronel at sumakay sa kotse, at muling naligaw ang sasakyan ng pulis. Ano bang problema mo? Isang dagandong ang nagmula sa komunikasyon ng gabay ng kaluluwa. Nakangiting sabi ng Tenyente Koronel, Chief, hindi ko mapigilan. Ang kabilang partido ay isang koronel na mas mataas ang ranggo kaysa sa akin. At ang kabilang partido ay hindi nagkusa, at sinabing na itala nito ang aking ginawa. Natatakot ako na ito ay medyo magulo. Kalokohan. The media is under the control of the Federation. Anong gulo? Sayang talaga. Okay, bumalik ka muna. Medyo nawalan din ng magawa ang Tenyente Koronel matapos ibitin ang Soul Guide Communication. Sa totoo lang, ayaw niyang gawin ang gawaing ito. Parang dumadagandong ang pangalan ng Shrek Academy. Maglagay tayo ng newsletter sa ibaba. Ayon sa pinakahuling balita na nakuha namin, nagsimula ng muling itayo ang Shrek Academy. Ang screen ng Soul Guidance sa sasakyan ng pulis ay nagbo-broadcast ng balita. Nang marinig ang mga salitang Shrek Academy, agad na inilipat ng Tenyente Koronel ang kanyang tingin. Tiyak na kung ano ang ipinapakita sa screen ay ang construction site sa puspusan. For more videos, please like, share and subscribe.